Huwag mo siyang hawakan na parang tropeo, Doña Celeste, sabi ko habang mahigpit kong yakap si Baby Elio. Nanginginig ang mga tuhod ko noon sa gitna ng Grand Ballroom ng Azure Crest sa Makati. Anak ko siya, hindi corporate asset. Tumahimik ka, Mara, singhal niya sabay turo sa LED wall. Apelido namin ang dala ng batang yan. At kung marunong kang mahiya, umalis ka na bago pa kita ipahila palabas. Sa likod niya, humigpit ang panga ni Adrian. Ma, tama na. Ngumisi si Sabina at itinaas ang champagne glass. Baka kailangan lang ni Mara ng spotlight. Hilig niya talaga ang dramatic entrance. Nginitian ko siya ng diretsyo. Perfect. Kasi may dala akong mas dramatic pa sa entrance. Ibinigay ko kay Attorney Leora ang flash drive. Umilaw ang higanting screen. Una, lumabas ang 99.99% DNA result. Pangalawa, lumabas ang CCTV stills ng doktor na kausap ng assistant ni Celeste noong gabing pinapirma ako sa annulment. Pangatlo, lumabas ang lumang marriage certificate ng lola ko at ang deed ng lupang kinatatayuan mismo ng resort na inilulunsad nila. Nahulog ang baso ni Sabina. Napatayo ang buong board. At ngayon, sabi ko, tumitig kay Adrian, sabihin mo sa harap nilang lahat kung bakit mas pinili mong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa babaeng minahal mo. Kung mahilig ka sa kwentong may gigil, lihim, DNA at ganti na may puso, sumabay ka dito palang nagsisimula. Ang totoo, hindi naman sa ballroom nagsimula ang gulo. Nagsimula iyon sa amoy ng lumang kahoy, alikabok at umuulang Maynila sa isang halos pinabayaan ng teatro sa Escolta. Archivist ako noon sa isang maliit na heritage consultancy sa Intramuros. Hindi glamorous ang trabaho ko. Kadalasan, ako ang babaeng nakaluhod sa sahig na may gloves, humihimay ng lumang resibo, liham, blueprint at family registry na iniligtas sa baha o sa anay. Mahilig akong makinig sa mga kuwento ng mga bagay na halos itapon na ng mga tao. Mas madali kasing kausapin ang papel kaysa tao. Ang papel, kapag nasunog o nabasa, makikita mong sugatan. Ang tao, ngumingiti pa kahit wasak na. Noong araw na unang pumasok sa buhay ko si Adrian Navarro, bitbit ko ang isang kahon ng water-damaged ledgers mula sa bodega ng Teatro Narcisa, isang lumang gusaling bibilhin at gagawing boutique hotel ng Navarro Leisure Group. Ang bilin sa amin ng kliyente. Iligtas ang anumang pwedeng iligtas para may maipakitang heritage story sa investors. Heritage story. Ganoon nila tawagin ang kasaysayan kapag gusto ng ibenta. Basang-basa ang laylayan ko dahil sa ambon. Sira ang isang bintana sa second floor, kaya ang hangin ay pumapasok na parang may sariling agenda. Akala ko kami lang ng team ko roon, pero may lalaking nakatayo sa gitna ng entablado, nakaputing polo na nakarolyo ang manggas, nakatitig sa kisame na parang nagbabasa ng lihim. Hindi siya mukhang tipikal na executive na magpapakuha lang ng picture at aalis. May hawak siyang flashlight at tape measure. Nang marinig niya ang lagapak ng kahon sa bisig ko, mabilis siyang bumaba sa stage. Careful, sabi niya, sabay salo sa ilalim ng kahon bago pa iyon tuluyang mabitawan ng mga kamay ko. Mabigat kapag hindi tumutulong ang budget ng kliyente. Sagot ko, hingal na hingal. Napangiti siya, hindi iyong pabibo, iyong tipong napigilan lang sandali ang pagod. Adrian, hindi ko inabot agad ang kamay ko. Tiningnan ko muna ang sapatos niyang may putik sa gilid, ang pulso niyang may lumang relong may gasgas, at ang paraan niyang kumapit sa kahon maingat, hindi arogante. Mara, sabi ko, at kung balak mong sabihin na huwag ko nang iligtas ang mga papel na yan dahil may scan na, mauna na akong magagalit. Actually, sabi niya, sabay iangat ng kaunti ang kahon. Balak kong tanungin kung saan mo gustong ilagay para hindi na ulit mabasa. Ganiyan siya pumasok sa sistema ko, hindi sa grand gesture, hindi sa flowers, kundi sa maliit na tulong na hindi niya ipinagyabang. Sa mga sumunod na linggo, halos gabi-gabi kaming parehong nasa Teatro Narcisa. Ako, dahil hinahabol ang cataloging at restoration notes.
Siya, dahil gusto niyang bantayan mismo ang conversion plans. Ayokong gawing fake old ang gusali. Minsan niyang sabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa harap ng entablado, kumakain ng fishball na binili ng guard sa labas. Lahat ng bagong mayaman, gusto ng vintage, pero yung controlled, sanitized, Instagram-friendly. Ayoko noon, gusto ko buhay pa rin ang kaluluwa. Tiningnan ko siya. Big words para sa anak ng leisure empire. Napatawa siya. Masama bang may taste ang anak ng leisure empire? Hindi. Nakakagulat lang. Mas nakakagulat na iniisip mo agad na wala akong taste. Stereotype lang, sabi ko. Saka ko isinubo ang fishball. Mas mura kasi kaysa therapy. Unti-unti kong nakilala ang ibang bersyon niya, iyong hindi lumalabas sa business magazine interviews. Si Adrian na marunong umakyat sa sirang hagdan para takpan ang tagas bago mabasa ang archive room. Si Adrian na hindi nahihiyang kumain ng tapsilog sa karinderya sa Binondo ng alas 12 ng gabi. Si Adrian na minsang nagdala ng portable speaker at pinatugtog ang lumang Kundiman recording na nahanap ko sa isang reel tape, tapos pareho kaming natigilan dahil sa ganda ng boses na halos mabura na ng panahon. Kung may bahay ang alaala, bulong niya noon. Parang ganito siguro ang tunog. Doon ako unang natakot. Kapag ang isang lalaki marunong magsalita ng ganoon, delikado siya sa babaeng sanay mabuhay ng nakayuko. Hindi rin naman ako saint. Nagustuhan ko siya bago ko pa inamin sa sarili ko. Nagustuhan ko ang paraan niyang makinig kapag nagsasalita ako tungkol sa lola kong si Salvacion na nagturo sa akin magbasa ng lumang sulat at maniwala na may buhay sa pagitan ng mga punit. Nagustuhan ko ang paraan niyang seryosohin ang trabaho ko na parang hindi lang iyon cute eccentricity ng isang babaeng laging may alikabok sa kuko. At higit sa lahat, nagustuhan ko iyong kapag napapagod ako, hindi niya ako sinasabihan ng relax ka lang. Tatanungin niya, anong kailangan mo? Malaking bagay iyon, ang hindi ko agad nakita. Kahit archivist ako at trained magbasa ng patterns, ay ang lawak ng mundong pinanggagalingan niya. Ang apelidong Navarro pala ay hindi lang may hotel at resort. May cold storage, may logistics hub, may property arms, may foundation, may political friends na kahit hindi sila politiko, ay parang may sariling city hall sa bawat tawag. At sa gitna ng mundong iyon, nandoon ang nanay niyang si Celeste Navarro, babaeng laging mukhang bagong labas sa magazine spread, laging malamig, laging tama ang lipstick, at laging may paraan para ipaalala sa iyo na hindi ka sapat kahit hindi siya sumisigaw. Hindi ko muna siya nakilala. Hindi ko rin kailangan. Sa tingin ko noon, ang alam ko lang, masaya ako sa theater, sa trabaho at sa lalaking unti-unting natutong maghubad ng armor kapag ako ang kaharap. Nang matapos ang first phase ng restoration, niyaya niya akong mag-breakfast sa Quiapo pagkatapos ng overnight inventory. Madaling araw iyon, kulay abo pa ang langit, at pareho kaming amoy varnish at lumang papel. Umorder siya ng arroz caldo at 2 kapeng barako. Hindi date. Sabi niya agad, parang inaasahang tatanggihan ko. Tama ka, sagot ko. Kasi kung date ito, naghilamos man lang sana ako. Nag-effort pa rin ako, sabi niya. Nagpalit ako ng mas malinis na polo. Tiningnan ko ang manggas niya na may bahid pa rin ng alikabok. Ambisyoso, hindi. Strategic. Sa pagitan ng singaw ng lugaw at kalansing ng kutsara, sinabi niyang matagal na raw siyang walang nakakausap ng totohanan. Sa bahay, aniya, lahat may agenda. Sa office, lahat may target. Sa events, lahat may camera. Sa'yo, wala. Malay mo meron. Sabi ko, tinitigan niya ako. Meron ba? Humigop ako ng kape. Meron. Gusto kong matapos ang archive catalog nang walang mangugulo. Nagkamali ako, sabi niya, bahagyang ngumiti. May agenda ka nga. Mula roon, parang dumulas na. Hindi mabilis. Hindi parang teleseryeng, isang tingin, mahal agad, mas mapanganib, kasi mabagal. Nag-umpisa sa hatid pa uwi dahil umuulan. Sumunod ang pagkain sa mga lugar
na hindi niya normally pupuntahan dahil mas masarap kaysa sa tasting menu ng hotel. Minsang, dinala ko siya sa bahay ng lola ko sa Lukban, sa lumang bahay na may amoy ng sampagita at papel. Si Lola Salvacion, kahit mahina na noon ang tuhod, isang tingin pa lang kay Adrian ay nasabi ng, magaling magpanggap yan. Lola, saway ko, tumawa si Adrian. At least magaling, umirap si Lola. Ang tanong, hanggang kailan? Dapat nakinig ako. Hindi naman agad naging kontrabida ang pamilya niya. Sa umpisa, absent lang sila sa kuwento namin. At iyon ang akala kong pinakamagandang senyales. Isang gabi, sinabi ni Adrian na gusto niya akong ipakilala formally para wala nang bulung-bulungan, sabi niya. Ayokong itago ka. Hindi mo naman ako kabit. Biro ko. Iyon nga ang point. Sagot niya. At ayokong maramdaman mong kailangan kang itago. Dinala niya ako sa bahay nila sa Forbes sa isang dinner na parang lahat ng ilaw ay sinadya para iparamdam sa bisita kung gaano siya kaliit. Mahaba ang mesa. Mas maraming kubyertos kaysa tunay ng ngiti. Nandoon si Celeste na naka-ivory silk, nakaupo sa dulo na parabang hari sa sariling korte. Nandoon din ang kapatid niyang si Maxine, palaging naka-side glance, parang may sariling chismis channel sa utak. At nandoon si Sabina Valderrama, family friend, ayon kay Adrian, na sobrang comfortable sa bahay na parang siya ang may duplicate key. Archival consultant? Tanong ni Celeste nang ipakilala ako na parang tinitikman niya kung nakakain ba ang titulo ko. Yes, ma'am. Interesting. Hinimas niya ang stem ng wine glass. So you preserve old things, among other things. Good. Mahalaga yan. Sa mundo namin, ang marunong humawak ng legacy ay dapat maingat. Nakangiti siya, pero may talim. Narinig ko agad. Habang dinner, binalandra ng bawat tanong ang pagitan namin ni Adrian. Taga saan? Ang pamilya ko. May sarili ba kaming negosyo? Bakit hindi ko ginagamit ang apelyido ng tatay ko? Bakit heritage work at hindi mas stable na corporate path? Bakit single ang nanay ko noong ipinanganak ako? Napansin ko kahit si Ramon, ang tatay ni Adrian, tahimik lang habang kumakain, paminsan-minsang sisilip sa akin na parang gusto mag-sorry pero walang spine para gawin. Si Sabina naman ay may espesyal na talento. Iyong insulto niya laging nakabalot sa concern. Ang ganda ng advocacy mo, Mara. Rare makakita ng taong passion talaga over money ang pinipili. Ang brave. Translation, wala kang pera pero wow, brave. Ninitian ko siya. Totoo, mas prefer ko kasi iyong passion na may tulog pa rin sa gabi. Sandaling bumigat ang hangin. Si Adrian lang ang napatawa at doon ako bahagyang nakabawi. Pag-uwi namin, akala ko magsusorry siya. Nag-drive lang siya ng tahimik hanggang makarating sa apartment ko sa San Juan. Doon niya ibinaba ang noo niya sa steering wheel. I'm sorry, sabi niya. Boses pagod na pagod. Mas malala sila kaysa naalala ko. Ganoon sila lagi? Higit pa kapag takot. Natatakot sila sa tumingin siya sa akin, na may pumasok sa pamilya na hindi nila kayang kontrolin. Doon dapat ako umatras, pero mas pinili kong mahalin ang bersyon niyang takot din sa kanila. Nag-propose siya sa akin makalipas ang 8 buwan, hindi sa resort, hindi sa yacht, hindi sa Europe, sa Teatro Narcisa. Pinaligiran niya ng working lights ang entablado, walang audience, walang photographer, kaming dalawa lang at ang amoy ng bagong restore na sahig. Baka mali ang timing, sabi niya habang nanginginig ang boses kahit pilit pinapatatag. Baka hindi perpekto ang pamilya ko at baka hindi ko agad masagot lahat ng laban na dadating. Pero sigurado ako sa isang bagay, ikaw ang gusto kong katabi kapag lumubog ang ilaw at kapag bumukas ulit. Hindi ako dramatic crier. Pero doon, umiyak ako. Oo, sabi ko. Pero kapag nagloko ka, ikukuha kita ng sarili mong archive box. Tumawa siya ng basag. Deal. Naging simple ang kasal namin sa Lukban, halos lihim kumpara sa inaasahan ng mundo niya.
Hindi natuwa si Celeste. Gusto niya ng cathedral wedding na may column sa society pages at strategic seating chart ng mga investor. Gusto ni Adrian ng totoo. Pinakasalan niya ako sa bakuran ng bahay ni Lola Salvacion sa ilalim ng puno ng lansones habang umuulan ng pino at amoy lupa ang paligid. Ang witness namin ay si Jessa, best friend ko mula college na naging event stylist sa Quezon City at full-time alarma ng buhay ko, at si Nico, college barkada ni Adrian. Nandoon sa likod si Celeste, naka-black sunglasses kahit maulap, at si Sabina, nangumiti na parang nanonood ng rehearsal ng kasalang dapat sa kanya. Masaya pa rin ako noon kasi naniwala ako sa isang mapanganib na idea na kapag buo ang pagmamahal ninyong dalawa, kakayanin ninyong tapatan ang anumang pamilya. Ang unang taon ng kasal namin ay hindi perpekto, pero may sarili iyong liwanag. Nakatira kami sa isang modernong townhouse sa Pasig na pinili ni Adrian para raw walang multo ng pamilya. Ako'y pumapasok sa projects sa Intramuros, Taal, minsan sa Bacolod para sa church records. Siya naman ay mas lumalalim sa operasyon ng Navarro Leisure Group, lalo na sa bago nilang flagship project sa Batangas Coast, isang integrated resort na itatayo sa lupang matagal nang gustong i-consolidate ng pamilya. Pagod kami pareho, madalas sabay lang kaming bumabagsak sa sofa, pero sa gitna ng pagod, may ritual kami. Mag-o-order ng lugaw o pares, papatayin ang lahat ng ilaw maliban sa kitchen pendant, at magkukwento ng pinakamagandang bagay at pinakapangit na bagay sa araw namin. Simple, totoo. Si Adrian, sa bahay, ay ibang tao kaysa sa boardroom Adrian na kinakatakutan ng staff. Marunong siyang maghiwa ng mangga ng malinis. Marunong siyang magplansa ng sariling polo, pero sobrang sablay sa pagtupi ng bedsheet. Kapag napupuyat ako kakabasa ng restoration notes, tinatapik niya ang gilid ng laptop ko at sasabihing, "Mahal kita, pero hindi natin papakasalan ang footnotes." Minsan naman ako ang naghihintay sa kanya pag-uwi. Bitbit ang mainit na arroz caldo dahil alam kong kapag pinatawag siya ng nanay niya sa family dinner, uuwi siyang parang nakipag-wrestling sa diplomasyang may kutsilyo. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang kapit ni Celeste sa anak niya. Hindi siya iyong tipong laging sumisigaw. Mas delikado siya. Iyong tipong tumatawag ng alas 11 ng gabi para sabihing, "I'm only thinking of your future, Adrian," habang unti-unti ka nang kinakain ng guilt. May paraan siyang gawing utang na loob ang lahat, ang edukasyon niya, ang internships abroad, ang board seat, ang pangalan, at dahil lumaki si Adrian sa sistemang iyon, sanay siyang sumunod nang hindi namamalayan. Napansin ko rin kung paano niya ako sinimulang bakuran. Hindi directly, pero bawat family event, may pahabol. "Mara darling, maybe skip the heritage site trip next week. Adrian needs you looking rested for the investors' dinner. O Kaya, why don't you let our PR team polish your public image?" People still ask what exactly you do. Minsan pa, habang nasa powder room kami ng isang fundraising gala, lumapit si Sabina sa akin at inayos kunwari ang strap ng gown ko. "You know," bulong niya, "hindi mo kailangang pilitin sumabay sa mundong ito. Masaya na rin ang quiet life. Hindi lahat kailangang mangarap ng front row." Ngumiti ako sa salamin. Tama ka. Kaso minsan, yung nasa front row, hindi naman sila ang may kwento. Umatras siya, pero nakita ko ang panandaliang iritasyon sa mata niya. May mga araw na gusto kong sabihin kay Adrian ang lahat ng maliliit na tusok. Pero lagi ko iyong pinapalagpas sa una dahil ayokong gawing battlefield ang bahay namin. Kapag nagkukuwento ako, pinakikinggan naman niya. Nagagalit siya. Pinagsasabihan ang nanay niya. Pero pagkatapos ng ilang araw, babalik sa dati. Ang napansin ko, kapag mahal mo ang isang taong lumaki sa kontrol, hindi sapat ang magalit siya para magbago ang sistema. Kailangan niyang matutong kumalas, at iba iyon sa simpleng pagtatanggol. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagsimula kaming magplano ng baby, hindi dahil pressure. Gusto talaga namin, o iyon ang akala ko. Nagpa-check up ako. Nag-adjust kami ng schedules. Nagbawas siya ng biyahe. Nagkaroon pa kami ng private joke
na bawat ovulation app notification ko ay parang national emergency. General, ready, the troops. Bulong niya minsan habang pareho kaming tumatawa sa kama. Sa mga panahong iyon, naramdaman kong buo kami. Tapos dumating ang unang punit. Nagkaroon ako ng delayed cycle. Umasa kami. Bumili si Adrian ng test habang pauwi. Positibo. Hindi ko malilimutan ang mukha niya nang makita ang dalawang guhit, para siyang batang nabigyan ng lihim ng universe. Binuhat niya ako sa kusina kahit sumigaw akong madudulas kami. Baby. Bulong niya sa tiyan ko, na flat pa noon. Kung sino ka man, ambisyoso ka. Unang araw mo pa lang, pinaiyak mo na nanay mo. Hindi ako umiiyak. Sabi kong humahagigik at umiiyak nga. Exactly. Pero dalpalawang linggo lang ang tinagal ng saya. Nagkaroon ako ng spotting sa isang site visit sa Taal. Sumugod kami sa ER. Chemical pregnancy raw, maaga, common. Wala raw akong kasalanan. Wala raw dapat sisihin. Napakadaling sabihin ng mga doktor ang clinical words. Pag-uwi mo sa bahay, para pa ring may nawala na hindi naman nahawakan. Magdamag lang kaming magkatabi ni Adrian noon, walang nagsasalita. Kinaumagahan, dumating si Celeste na may orchid arrangement at isang napakakalmang boses. Maybe the body knows when the timing isn't right. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi man lang, I'm sorry. Nag-init ang ulo ni Adrian. Ma, enough. Concerned lang ako, sagot niya. Hindi man lang natitinag. A child deserves stability. And stress affects fertility. Tumingin siya sa akin. Hindi kailangan ng subtitle para marinig ko ang ibig niyang sabihin, ikaw ang stress. Mula noon, may mga appointment na hindi ko na sinasabi sa pamilya nila, pero hindi ko alam paanong laging may nakakaalam. Minsang pumunta kami sa isang fertility specialist para masigurong okay kami pareho after 6 months of nothing. Paglabas pa lang namin ng clinic, may text na si Celeste kay Adrian, call me. We need to discuss more discreet options. Napatitig ako sa phone niyang parang binuhusan ng yelo. Paano niya nalaman? Matalaman ng, I don't know, sabi niya. Ngunit halatang nabalisa. Nagsimula akong makaramdam na may mata sa likod ng bawat pinto. Lalong lumala nang mabigyan siya ng mas malaking role sa Batangas Resort Project. Kailangan niyang madalas nasa site. Kadalas ay may mga private dinners with investors. Palaging present si Sabina roon dahil pamilya nila ang beverage and events partner. Work lang, sabi niya kapag nakikita kong magkasama sila sa articles o social posts. Pinipilit kong maniwala. Mahal ko siya eh. At kapag umuuwi siya, mahal niya pa rin ako sa paraang pamilyar, hahaplos sa batok ko habang nagluluto ako, hahalikan ng sentido ko kapag inaabutan akong natutulog sa sofa, kaya inisip kong okay pa kami. Ang hindi ko alam, sa ilalim ng lahat ng iyon, may mga kamay nang nag-aayos ng bangkay ng kasal namin bago pa ito tuluyang mamatay. Ang araw na tuluyan kaming nabitak ay nagsimula sa isang litrato. Nasa Balera ko noon para sa isang municipal records assessment. Mahina ang signal, basang-basa ang kalsada, at ang tanging iniisip ko ay makauwi ng maaga dahil birthday ni Adrian. May dala akong maliit na fountain pen na pinarestore ko para regalo sa kanya, mahilig kasi siya sa mga bagay na may gasgas pero gumagana pa. Habang nasa terminal ako, nag-vibrate ang phone ko. Isang anonymous number, 3 larawan. Sa unang tingin, malabo. Sa pangalawa, malinaw. Ako raw, may kayakap na lalaki sa lobby ng isang hotel sa Taguig. Sa pangatlo, may timestamp at ang gulong parang galing CCTV. Caption, hindi lang ikaw ang may lihim. Napatulala ako. Iyong babaeng nasa larawan. Oo, ako nga. Pero alam ko kung kailan iyon. Isang buwan bago pa kami ikasal, after Heritage Conference, nang muntik akong matumba sa lobby dahil sumama ang pakiramdam ko. Sinalo lang ako ni Professor Joel, mentor kong halos 50 na at may arthritis sa tuhod. Perpektong anggulo, perpektong crop, perpektong kasinungalingan.
Agad kong tinawagan si Adrian. Out of reach. Tinext ko. Walang sagot. Pagsapit ng gabi, nakauwi ako sa Pasig na ubos na ang bait. Pagpasok ko sa bahay, bukas ang lahat ng ilaw pero malamig ang hangin. Nandoon siya sa dining table, tahimik, may nakalatag na printout sa harap niya. Hindi cake ang sumalubong sa akin. Hindi birthday dinner. Litrato. Saan mo nakuha yan? Agad kong tanong. Does it matter? Tanong niya pabalik. Boses niya iyong formal na formal, iyong ginagamit niya kapag galit siya pero ayaw pa amining nasasaktan. Kasi fake ang context. Fake? Tumawa siya ng mapait. Mara, huwag mo akong gawing tanga. Napatigil ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa salitang iyon. Sa buong relasyon namin, hindi niya ako kinausap ng ganoon. Kung gusto mong malaman ang nangyari, magtanong ka ng maayos. Then explain. Conference iyon. Nahilo ako. Sinapo ako ni Professor Joel. Sa hotel, may exhibit venue doon, Adrian. Alam mo yan, sinabi ko sa'yo, hindi ko maalala. Hindi mo maalala o ayaw mo maalala? Pumasok si Celeste mula sa sala na parang hinihintay lang ang cue niya. Sumunod si Maxine. Parang audience na biglang nagkaporma. Adrian, sabi ng nanay niya, I told you to let her settle first before confronting her. Confronting me? Halos matawa ako. Bahay ng anak ko, malamig niyang itinama, which I helped purchase. Doon ko unang naramdaman ang totoong layunin. Hindi lamang sirain ako, kundi ipaalalang kahit ang dingding sa paligid ko ay puwede nilang angkinin sa isang pangungusap. Tinangka kong ipaliwanag. Inilabas ko ang conference emails, pinakita ang program, pinakita ang panel photos, nakitang-kita si Professor Joel. Tahimik lang si Adrian, pero hindi siya lumalapit. Hindi niya kinukuha ang phone ko. Hindi niya sinasabing naniniwala siya. Ang masama sa taong minahal mo, kapag hindi ka niya pinili sa sandaling dapat piliin ka, maririnig mo iyong pagkawasak kahit wala pang sumisigaw. Tama na muna, sabi niya sa huli. Mariin ang panga. I need space. Space. Bulalas ko. Space. Para sa cropped photo. Space para isipin kung ano ang totoo. Eto ang totoo. Sigaw ko na mas madali mong paniwalaan ang anonymous message kaysa sa asawa mo. Hindi ko napansing umiiyak na pala ako. Ayoko sanang umiyak sa harap ni Celeste. Pero may mga luha na kusa nang lumalabas kapag mismong pundasyon ng buhay mo ang ginigiba. Tiningnan ako ni Celeste na parang may silent victory sa dibdib. Sometimes, sabi niya, love is not enough to bridge differences in character. Character. Hindi niya ako tinawag na sinungaling. Mas malinis ang salitang ginamit niya, mas mahirap ipaglaban. Umalis si Adrian kinabukasan para sa Batangas site at hindi na umuwi ng 3 gabi. Nag-usap kami sa phone pero puro pira-piraso. I need time. You're overreacting. My mother is concerned. Sabina handled a similar PR problem before. She thinks. Sabina? Putol ko. Kasama mo si Sabina? Silence. Iyong masakit na uri. Pagbalik niya, mas malamig na siya kaysa sa bahay na iniwan niya. Hindi na confrontation ang dala niya. Draft papers. Hindi agad annulment petition, pero legal separation arrangements, property division suggestions, and a prepared statement to minimize reputational damage. Natawa ako noon, pero tunog baliw na. Reputational damage? Adrian, kasal natin ito, hindi product recall. Please don't make this uglier. Hindi ako ang nagdala ng lawyer draft sa dining table. I'm trying to be fair. Fair? Lumapit ako sa kanya. Fair ang tanungin muna ako. Fair ang hindi magpapapasok ng nanay mo sa utak at sa bahay natin. Fair ang hindi pagkakampi sa babaeng lagi nang naghihintay pumalit. Nakasara ang mukha niya. Mara, stop dragging Sabina into this. Parang may kumalabog sa loob ko. Hindi dahil may affair na akong hawak noon, kundi dahil sa reflex niya na ipagtanggol si Sabina bago ako.
Doon ko naisip na may nawala ng mas mahalaga kaysa tiwala instinct niyang ako ang kampihan. Lumayas ako sa bahay, kinagabihan at tumuloy kay Jessa sa Quezon City. Akala ko one night lang hanggang humupa ang init ng ulo. Pero the next day, may courier sa kondo niya, finalized petition draft. Kalakip ang note ni Celeste, sulat kamay, sometimes dignity is in knowing when you no longer belong. Jessa ang unang napamura. Putangina nila, nakatulala lang ako sa papel. Minsan hindi ka sumisigaw kapag nasasaktan. Minsan para ka lang binunutan ng kuryente. Nagulat pa ako ng sumunod na linggo. May leak na agad sa social circle nila. Mutual decision daw, lifestyle incompatibility, trust issues. Nakakarating sa akin ang bulong sa pamamagitan ng mga common acquaintances na mahilig magtanong kunwari concerned. Walang malinaw na pag-amin na walang katotohanan ang paratang, tahimik na pagsang-ayon iyon sa panig nila kahit ayaw niya sigurong aminin. Pinirmahan ko ang mga papel makalipas ang ilang linggo. Hindi dahil naniniwala akong tama sila, kundi dahil sa bawat araw na lumalaban ako sa nakasarang pinto, lalo lang akong nauubos. Pagod na pagod ako noon. Pagod sa paliwanag, pagod sa humiliation, pagod sa pakiramdam na sa bahay, sa pamilya, sa media circles nila, ako ang outsider na kailangang magpasalamat pa na minsan akong pinapasok. Noong araw na lumabas ako sa opisina ng abogado, umulan ng malakas, tumawag si Adrian. Akala ko, may bagong laban. Ang sabi lang niya, let's stop here. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Ang sarap sanang murahin siya. Pero ang nasabi ko lang, para sa'yo siguro, pinatay ko ang tawag. Umiyak ako sa ilalim ng waiting shed na parang teenager na iniwan, hindi babaeng kasal na winasak ng mga taong marunong magdamit ng mamahalin. 2 linggo pagkatapos niyon, nalaman kong buntis ako. Hindi dramatic ang eksena, walang violin. Nasa banyo lang ako ng maliit na apartment na nirerentahan ko sa Mandaluyong, hawak ang test kit na parang hindi ko maintindihan ang 2 guhit. Nakaupo lang ako sa tiles ng matagal. Hindi tuwa agad ang naramdaman ko, takot, galit, pangungulila, at isang kakaibang pagiging buo na sabay ding may lamat. Tinawagan ko si Jessa. Dumating siya na may taho at pandekoko at mukhang handang manakal. Sabihin mo sa akin na hindi ito sign para balikan mo ang lalaking iyon. Hindi, sabi ko, nanginginig ang boses. Pero anak niya ito. Tayo muna sa facts, sabi niya, lumuhod sa harap ko. Una, gusto mo ba ang baby? Hinawakan ko ang tiyan kung wala pang bakas. Oo. Pangalawa, ligtas ka ba kung malaman nila? Doon ako natahimik. Dahil sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko ay si Celeste, hindi si Adrian. Si Celeste na sasabihin sa kanila ang apelyido, sa kanila ang resources, sa kanila ang desisyon. Si Celeste na kayang gawing leverage ang isang sanggol bago pa ito huminga. At si Adrian maaring magsabi ng tamang bagay, maaring umiyak pa nga, pero kung sa critical moment ay hindi niya kayang tumayo laban sa pamilya niya, paano niya ako mapoprotektahan? Hindi ko sinabi sa kanya, iyon ang kasalanang handa akong akuin. Hindi para gantihan siya, kundi para iligtas ang batang hindi pa buhay sa isang mundo na sanay magpresyo ng dugo at pangalan. Hindi madali ang pagbubuntis na may lihim, lalo na kapag ang lihim ay gumagalaw sa loob mo. Lumipat ako sa isang mas tahimik na apartment sa Marikina, sa gilid ng isang kalye na maraming puno at tahimik pagkatapos mag-alas 9. Nagpanggap akong busy sa provincial projects para walang masyadong nagtatanong kung bakit bigla akong hindi sumasama sa gatherings. Kinuha ko lang iyong mga archival at cataloging contracts na pwedeng gawin sa bahay. Kapag kailangan lumabas, si Jessa ang kasama ko o si Tita Nori, pinsan ng nanay ko na may maliit na printing shop sa may Katipunan at hindi mahilig mangialam basta masunod ang bilin tungkol sa tsaa at pagkain. Sa mga unang buwan, halos araw-araw akong sumusuka. Iyong simpleng amoy ng varnish, lumang papel o kape na dati kong mahal ay biglang kalaban. May mga umaga
na hindi ako makatayo ng maayos, pero kailangan ko pa ring magbukas ng laptop, mag-reply sa clients, magbasa ng brittle manuscripts na parang wala akong lihim na dinadala. Kapag sumisipa ang takot, ginagawa ko ang isang bagay na itinuro sa akin ni Lola Salvacion noon pa nagsusulat ako. Hindi diary na pa-cute. Mga fact, oras, pakiramdam, pangyayaring. Para raw kapag sinusubukan kang baluktutin ng buhay, may sariling archive kang babalikan. Sa 3 buwan, pumunta ako kay Lola sa Lukban at sinabi ko ang totoo. Matanda na siya at manipis na ang balat ng mga kamay niya, pero nang hawakan niya ang tiyan ko, parang bumalik ang tibay ng boses niya. Huwag mong ibibigay ang batang yan sa mga taong ang unang tinitingnan ay apelyido. Paano kung hanapin siya ng ama niya? Hahanapin niya yan kapag handa siyang maging ama, hindi kapag takot siyang mapahiya. Paano kung mali ako? Baka mali ka, baka tama ka. Pero habang ikaw ang may hawak sa buhay na yan, ikaw ang unang depensa niya. Bago ako umalis ng Lukban, inabutan niya ako ng lumang metal box na may kalawang sa kanto. Huwag mo munang bubuksan hanggat hindi mo talaga kailangan, sabi niya. May mga papel diyan na matagal nang gustong bilhin ng mayayamang hindi marunong umibig. Anong ibig mong sabihin? Darating ang araw na malalaman mo. Sanay na ako sa cryptic na lola. Itinago ko ang kahon sa ilalim ng kama at binalikan ang buhay ko. Akala ko kaya kung panatilihing tahimik ang pagbubuntis hanggang sa mga naka ko. Mali pala ako. Ang mga mundong may pera ay parang dagat, akala mo payapa, pero may alon sa ilalim. Minsan, nagkaroon ako ng chance encounter kay Ramon sa isang pharmacy sa Green Hills habang bumibili ako ng prenatal vitamins. Kita ko ang gulat sa mukha niya nang mapatingin sa basket ko. Mara? Tanong niya. Kumusta ka na? Okay lang po. Bumaba ang tingin niya sa vitamins, sa bottled ginger tea, saka sa mukha ko. May gusto siyang itanong pero hindi niya itinuloy. Siya ang tipong lalaking maraming alam pero kulang ang tapang para magsabi. Akala ko ligtas ako. Kinagabihan, may text si Adrian mula sa numerong matagal kong hindi binubuksan. Saw your project post. Glad you're okay. Simpleng text, wala namang diretsong hinala, pero doon ko naramdaman na malapit na ulit sumingaw ang pader na ginawa ko. Nang pumasok ang 6th month, mas lumaki ang tiyan ko pero mas naging sanay ako sa katahimikan. Nakikipag-usap ako sa baby habang nag-aayos ng scans. Elio, bulong ko minsan kahit hindi ko pa final ang pangalan. Kapag lumabas ka, sana hindi ka matutong maniwala agad sa pinakamalakas na boses sa kwarto. Kadalasan, sumisipa siya kapag naririnig ang electric fan o kapag pinapatugtog ko ang lumang Kundiman recording mula sa Teatro Narcisa. Mukhang dramatic ka, sabi ni Jessa habang nakahiga ako sa sofa at siya'y nag-aayos ng sample boards para sa event niya. Mana sa nanay, pwedeng mana rin sa tatay. Don't ruin the mood, sabi niya at sabay kaming natawa. Pero kahit tumatawa ako, hindi nawawala ang tanong kay Adrian. Naiisip ko pa rin kung kumusta siya, hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil may bahagi sa akin na ayaw paniwalaang ang lalaking umiiyak sa 2 guhit ng unang pregnancy test ay tuluyan nang namatay sa ilalim ng impluwensiya ng nanay niya. Minsan, nahuhuli kong tinitingnan ko ang social pages ng kumpanya niya. Naroon siya sa groundbreaking, sa charity golf, sa wine launch at madalas sa tabi ni Sabina. Hindi pa sila openly engaged noon, pero ang chemistry ng mga caption ay parang inaayos na ang future sa harap ng lahat. Strategic alliance. Perfect pair. Heritage meets modern luxury. Nakakairita kung gaano ka-commercial ang pag-frame sa totoong buhay. Noong 8 buwan, nag-collapse si Lola Salvacion. Na-stroke siya ng mahina. Hindi malubha agad, pero sapat para matakot kaming lahat. Dinala namin siya sa Lucena Hospital. Naka-confine siya ng 1 linggo. Doon niya muling ipinilit sa akin ang metal box. Kapag may nagtangkang kunin ang karapatan mo o ng anak mo, sabi niya habang mahina ang hinga, buksan mo, hindi lahat ng kasaysayan dapat itago.
Hindi ko pa rin binuksan. Takot ako sa mga sagot. Nanganak ako ng mas maaga kaysa expected sa kasagsagan ng bagyong sumayad sa silangang Luzon. Umaga iyon na parang kulay tingga ang kalangitan. Nag-umpisa sa paninikip tapos sa biglang tindi ng sakit habang nasa laptop ako nagre-review ng scan deed registry. Tinawagan ko si Jessa pero nasa Tagaytay siya sa wedding setup. Sumugod si Tita Nori. Ako ang pumirma sa admission papers sa ospital sa Antipolo habang nanginginig, habang umuugong ang hangin sa labas. Walang dramatic soundtrack. Tunog lang ng casters, nurses at sarili kong takot. Premature si baby. Maliit, mapula at sobrang hina na parang madudurog ng maling hawak. Nang unang ilapit siya sa akin pagkatapos ng NICU observation, parang may kumurot sa buong pagkatao ko. Hindi ko naisip si Adrian. Hindi ko naisip ang pamilya niya. Ang naisip ko lang ay may taong nakatingin sa akin na walang alam sa gulo ng matatanda at ako ang tanging pader niya. Pinangalanan ko siyang Elio Salvador Sarmiento. Elio, dahil gusto ko ng liwanag sa pangalan niya. Salvador, para kay Lola Salvacion at sa lahat ng dapat iligtas. Hindi ko agad nilagay ang apelyido ng ama niya. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako tiwala sa mundo. Pagkatapos ng 4 na araw sa ospital, pinayagan kaming umuwi ng may sandamakmak na bilin. Bantayan ang jaundice, iwasan ang maraming bisita, iwasang malamigan, huwag basta-basta bumiyahe. Parang simpleng instructions lang sa papel, pero kapag bagong opera ang tahimo at kulang ka sa tulog at ang anak mo ay singliit ng pangamba mo para iyong military operation. Gumawa ako ng chart. Oras ng gatas, oras ng lampin, temperature, bilang ng pagdumi. Weight check. Napakaliit ng mundo namin noon, crib, sofa, kettle, gamot, breast pump, ulan sa bintana, at sa maliit na mundong iyon, payapa sana kami. Hanggang dumating ang invitation. 5 araw pa lang namin sa bahay, mahina ang ambon sa labas. Nakatulog si Elio sa bassinet sa tabi ng sofa. Kagigising ko lang mula sa 20 minutong himbing nang tumunog ang doorbell. Minsan may instinct ang katawan bago pa makaisip ang isip. Kinabahan agad ako. Wala namang schedule si Jessa. Hindi rin ako nag-order ng kahit ano. Sumilip ako sa peephole at literal na napahawak ako sa dingding. Nandoon si Adrian, katabi si Sabina. Pareho silang bihis na parang galing preview ng magazine spread siya. Naka-charcoal suit, si Sabina naka-cream dress at may dalang makapal na envelope na may gold embossing. Para akong binalikan ng nakaraang taon sa isang iglap. Hindi ko binuksan agad ng maluwang. Chain lock lang. Anong kailangan nyo? Ngumiti si Sabina, iyong smile na kayang mag-host ng charity ball at manaksak sa likod sa parehong gabi. Hi Mara, we were nearby. Adrian and I wanted to personally give you this. Itinas niya ang envelope. Our engagement invite. Hindi pa nga raw public, pero syempre gusto nilang siguruhing makita ko muna. Hindi nagsalita si Adrian. Tiningnan lang ako na parang sinusukat kung gaano na ako kahina pagkatapos ng pagbagsak. I can take it here. Sabi ko, may baby sa loob at kakagaling ko lang sa ospital. Bahagyang bumagsak ang mukha ni Sabina pero mabilis niyang inayos. Oh, you had a baby? Parang kutsilyong binalot sa satin ang tanong. Bago pa ako makasagot, umiyak si Elio mula sa lobbyong manipis pero matalim na iyak ng premature baby na ayaw maghintay sa timing ng matatanda. Walang choice. Binuksan ko ang pinto. Mabilis na kinuha si Elio sa basinet at isiniksik sa dibdib ko. Nang pagharap ko ulit, nakapako na ang tingin ni Adrian sa anak ko. Wala nang magazine polish ang mukha niya. Para siyang sinapak ng katotohanan. Whose child? Tanong niya. Walang hello, walang kumusta, walang are you okay? Diretsong sugat. My son? Sabi ko, 5 days old? Mahina, ngunit mabigat niyang tanong. Parang nagkukompute siya sa ulo. Mara, don't, putol ko. Si Sabina naman ay humigpit ang hawak sa invitation. Adrian, sabi niya, nanginginig ang boses sa insultong nararamdaman niya. You said everything ended months ago.
It did, sagot ko. Mas mabilis kaysa sa kanya. Sakin meron ka, mariing sabi ni Adrian. Napatawa ako ng mapait kahit masakit ang tahi ko. Wala na, Adrian. Tinanggal mo yan noong pinirmahan mo ang mga papel nang hindi man lang ako pinakinggan. Gusto niyang pumasok. Ayokong papasukin si Sabina. Ayokong may eksena sa hallway. At higit sa lahat, ayokong marinig ng mga kapitbahay ang ganitong usapan. Kaya pinapasok ko siya lang, habang si Sabina ay naiwan sa labas na namumutla sa galit at hiya. Sa maliit kong sala, sa amoy ng gatas at alkohol at bagong hugas na lampin, doon unang hinarap ni Adrian ang bagay na hindi na kayang ayusin ng PR. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Adrian sa sala kong iyon. Hindi siya nag-fit sa espasyo, masyado siyang malinis, masyadong maayos, masyadong galing sa mundong lagi kong tinatakasan. Pero iyong mukha niya, wasak ang timing. Nakatitig siya kay Elio na parabang may ibang bersyon ng buhay ang biglang tumayo sa harap niya at sinabing, mali ka sa lahat. Ilang araw na siya? Tanong niya ulit. Mas mababa ang boses. 5. Premature. Bakit hindi mo sinabi? Tiningnan ko siya ng diretso. Bakit? Para ano? Para may isa na naman kayong meeting. Kung paano ihahandle ang reputational risk. Umigting ang panga niya. Napangiti ako nang walang saya. Kailan ba hindi naging tungkol doon ang lahat ng bagay sa pamilya mo? Lumapit siya ng isang hakbang pero agad akong umatras, mas mahigpit ang yakap kay Elio. Napatigil siya. Kitang-kita ko ang tama ng simpleng galaw kong iyon. Dati, siya ang safe place ko. Ngayon, reflex ko siyang harangan. Ako ba ang ama? Tanong niya. Diretso, parang nasa board meeting. Alam mo ang sagot. Gusto kong marinig mula sa'yo. Bakit? Para mas madali mong gawing legal issue. Mara, Adrian. Gumanti ako ng tono. Anong gusto mong marinig? Na oo, anak mo siya. Na habang abala kang magpakitang maayos sa tabi ni Sabina, nilalaban ko mag-isa ang pagbubuntis na dapat sana pinagdadaanan natin pareho. Na oo, pinili kong huwag sabihin kasi noong panahon na kailangan kitang maniwala, mas pinili mong maniwala sa cropped picture at sa pamilya mong gutom sa kontrol. Tumahimik siya. Ang sama ng pakiramdam ko noon, hindi lang dahil sa sugat at puyat, kundi dahil kahit galit ako, may bahagi sa akin na gustong makita siyang magsisisi. Delikado iyon. Kapag gusto mong magsisi ang taong nakasakit sa'yo, ibig sabihin may natitirang pinto sa loob mo. Mula sa labas, may mahinang katok si Sabina. Adrian, hindi siya sumagot. Ako rin. Sa halip, dinala ko si Elio sa bassinet at maingat siyang inihiga. Nang tumingin ako pabalik, nandoon pa rin si Adrian sa gitna ng sala, parang nawawalan ng direksyon ang katawan. I want a paternity test, sabi niya sa wakas. Wala akong drama roon. Inasahan ko na. Kapag sinabi ng pedya na okay at sa legal na proseso, Mara, if he's mine, he is not a document to claim. Hindi ko sinabing ganon. Iyon ang tunog. Napatingin siya sa table kung saan nakatambak ang discharge papers, reseta, feeding log at maliit kong notebook. Doon siguro niya unang nakita ang totoong laki ng mga hindi niya alam. Iyong handwriting ko sa bawat temperature check, iyong oras ng gatas, iyong pagbilang ng bawat diaper, iyong napakaliit na labor na bumubuo sa pagiging magulang na hindi pwedeng i-delegate sa assistant. Nagring ang phone niya. Ma, ang nasa screen. Hindi niya sinagot. Maya-maya, sunod-sunod ang messages. Pagkatapos, text mula sa unknown number na malamang si Sabina. Nanginginig ang jaw niya sa dami ng sabay-sabay na problemang biglang nabuhay. At doon ko nakita ang tunay na dahilan kung bakit siya mapilit, hindi lamang dahil sa anak namin, kundi dahil ang anak namin ay sumabog sa gitna ng maayos niyang planong public life. Anong gagawin mo? Tanong ko, diretsahan. I-announce na may anak ka bago ang engagement. Napasulyap siya sa akin.
I'm not thinking about that. Sinungaling ka. Lahat kayo laging iniisip iyon. Stop reducing me to my family, then stop acting like them. May mga sandaling ang katahimikan ay mas marahas kaysa sigaw. Narinig naming dalawa ang marahang paghilik ni Elio sa basinet, ang ulan sa bintana, ang mahinang yabag ni Sabina sa hallway. At sa gitna, kaming dalawang taong minsang nangakong pipiliin ang isa't isa laban sa mundo. Ako ba talaga ang ama? Tanong niya ulit. Pero iba na ang tunog. Hindi na accusation. Takot na. Bakit? Tanong ko. Kapag hindi, mas madali, umiling siya. Kapag oo, hindi ko alam kung paano haharapin na wala ako roon. Sa wakas, totoo. Isang pirasong totoo. Kaya sandali akong nanghina. Hindi mo kailangang alam agad, sabi ko. Pero kailangan mong maintindihan na hindi ka basta-basta papasok dito at magde-decide. Premature si Elio. Recovering ako. Wala ka ng karapatang magdikta. Humigpit ang kamay niya sa gilid ng mesa. I have rights. At ako ang may tahi, dugo, puyat, at bawat oras ng pag-aalaga. Huwag kang magsalita sa akin tungkol sa rights na parang wala akong ginawa kundi itago siya para pahirapan ka. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Jessa nang walang paalam, may dalang baked sopas at galit na mas mainit pa sa pagkain. Nakita ko si Cream Silk sa hallway, sabi niya agad, tumango kay Sabina sa labas. Nang makita niya si Adrian, tumalim ang tingin niya. Jessa, warning ko. Ano, dapat ba may violin muna bago ko murahin? Sabi niya. Itinapon niya halos ang bag sa sofa at humarap kay Adrian. Nandito ka na pala. Sana dinala mo rin iyong 6 na buwan ng check-up, pagsusuka at pag-iisa na inutang mo. Hindi siya nakasagot. Ang totoo, hindi naman niya kailangang sagutin si Jessa, pero mahalagang may ibang boses sa kwarto na hindi natatakot sa kanya. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para maging mas malinaw. Here are my conditions, sabi ko, mabagal at diretso. Una, walang paternity test hanggat hindi okay sa doktor. Pangalawa, lahat ng usapan natin in writing. Pangatlo, walang sinuman sa pamilya mo ang papasok dito nang walang pahintulot ko. Pang-apat, hindi mo dadalhin ang anak ko kahit saan nang wala akong consent. At pang-lima, kung gusto mong umasta bilang ama, umpisahan mo sa respeto, hindi siya kumurap. And if I don't agree, then we will talk through lawyers. Natawa si Jessa ng maikli. Finally, may paborito na rin akong linya sa linggong ito. Bago umalis si Adrian, tumingin muna siya kay Elio. Napansin kong may bahagyang panginginig ang daliri niya, iyong tipong gustong lumapit pero natatakot tumama sa katotohanan. Elio, buong pangalan, hindi mo kailangan agad. Nagtagpo ang tingin namin, Mara, Elio Salvador Sarmiento. Hindi ko alam kung alin ang tumama sa kanya ang pangalan o ang apelidong wala siya roon. Umalis siya nang walang paalam kay Sabina. Sa peephole, nakita kong sinusundan siya nito sa hallway, nagtatanong, humihila sa manggas, at hindi siya lumilingon. Hindi ako nakaramdam ng saya. Ang totoo, mas lalo akong kinabahan. Dahil ang ganitong klase ng lalaki, kapag napilitang harapin ang gulong hindi niya kontrolado, kadalasan mas lalong naghihigpit ng hawak. Tama ako. Kinabukasan pa lang, may email na mula sa Private Family Law Office. Polite, professional, request for paternity confirmation, suggested pediatric appointment coordination, and an offer for temporary postpartum support in the best interests of mother and child. Kasunod nun, ang text ni Adrian, I am not trying to take him from you. I just need to establish what's true. Binasa ko iyon ng 3 beses. Hindi ako naniwala, pero hindi ko rin pwedeng ignore. Kaya tinawagan ko si Jessa at si attorney, Leora Salcedo College Senior, naming minsang nag-rescue sa org namin mula sa libel case, at ngayoy isang matapang na family lawyer sa Pasig na parang laging handang makipagduelo kahit kape pa lang ang laman ng tiyan. Video call lang ang consultation dahil hindi pwedeng ilabas si Elio ng kung saan-saan. Si Leora,
ay iyong klasing abogada na hindi tumataas ang boses pero parang tumitigas ang hangin kapag nagsalita. Pinakinggan niya ako mula umpisa hanggang huli ang litrato, ang separation, ang lihim na pagbubuntis, ang engagement invite, ang pagdating ni Adrian, ang request for DNA. Wala siyang sinabing dramatic. Ang sinabi niya, okay, huminga ka muna. Unang-una, hindi masamang umamin na natatakot ka. Pangalawa, huwag kang padadala sa takot. Ang premature infant ay hindi property subject to immediate turnover. Ikaw ang primary caregiver. And as of now, ikaw ang may actual custody. Ibig sabihin, may leverage ka hindi para gantihan siya, kundi para protektahan ang bata. Inisa-isa niya ang dapat kong gawin. I-scan lahat ng medical records, itago lahat ng resibo, gumawa ng daily care log, at huwag sasagot sa kahit anong tawag na walang follow-up text summary. And don't refuse the DNA test, dagdag niya. Kapag tumanggi ka, magagamit iyon laban sa'yo. But you dictate the safe timing. Doctor first, test second. Nagpaikot ako ng tingin sa sala ko na puno ng bote, lampin at takot. Paano kung gamitin nila ang pera laban sa akin? Gagamitin nila, sabi niya. Ang tanong, papayag ka ba? Doon ko unang naramdaman na pwede palang maging strategy ang kalma. Gabi-gabi kong tinutugtog kay Elio ang dating real transfer mula Teatro Narcisa habang nagsusulat sa notebook. Atosenten AM, feed, 2:35 AM, burp, mild spit up, 4 AM, diaper. Sit, 15 me, temp normal. Nakakatawang tingnan kung hindi mo alam na bawat detalye ay posibleng depensa sa korte. Ganito pala ang ina na lumalaban hindi laging umiiyak sa bintana. Minsan tahimik lang na nagbibilang ng feeding intervals habang humihigpit ang gulugod. Dumating si Adrian sa clinic nang mas maaga kaysa sa amin sa araw ng first follow-up. Hindi na siya naka-full suit. Simpleng long sleeves lang at mukha siyang hindi nakatulog. Nasa parking pa lang kami ni Jessa, kita ko na siyang nakasandal sa kotse, hawak ang phone pero hindi nagti-type. Nang makita niya si Elio sa carrier, nagbago ang mukha niya, hindi masaya, hindi galit, kundi iyong biglang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Don't touch the blanket, sabi ko agad paglapit namin. Tumango siya. Okay, walang pagtatalo, bago iyon sa kanya. Sa clinic, hawak ko ang buong binder, discharge summary, bilirubin monitoring notes, weight chart, meds, feeding log. Parang dissertation defense ang peg ko dahil tinuro ni Leora na ang isang inang may record ay mas mahirap baliin kaysa isang inang umiiyak lang. Si Dr. Villanueva, ang pediya ni Elio, ay mabait pero prangka. Sinuri niya ang jaundice, baga, reflexes at weight gain. Nagtanong tungkol sa feeding at environment. Nang sabihin kong may gustong magsingit ng DNA test, literal siyang tumingin kay Adrian at sinabing, "If you are the father, good, but the baby is still medically fragile. We do things without stressing the child. Minimal exposure, no unnecessary travel, no crowd, no sudden environment changes." Parang may stamp ng batas ang bawat salita. Naramdaman kong huminga ng kaunti ang dibdib ko. Pagkatapos ng check-up, dumaan kami sa accredited lab sa parehong medical complex para sa consultation lamang. Ayokong ilihim ang proseso. Ayoko ring hayaan silang mag-set up sa private facility na hawak nila ang lahat. Kumpleto ang IDs. Kumpleto ang forms. Nasa tabi ko si Jessa, na parang bodyguard, na may eyeliner. Nasa tapat si Adrian, tahimik, pero nakatitig sa bawat papel. Nang sinabi ng admin na kailangan ng pirma ng legal guardian at documented chain of custody, doon ko nakita ang unang manipis na bitak sa pagiging sanay niyang siyang nasusunod. Hindi siya pwedeng basta mag-utos. Kailangan niyang dumaan sa akin. Ang sample collection ay itinakda para sa araw ding iyon dahil sinabi ng nurse na cheek swab lang at mabilis kung okay kay doc ang schedule. Nasa maliit kaming procedure room, amoy alcohol at lamig ng aircon. Nang idampi ng swab sa pisngi ni Elio, napangiwi siya at umiyak ng malakas.
iyong iyak na pumuputol sa dibdib ng ina. Agad ko siyang kinuha, niyayakap habang inuulit na, "Nandito si Mama, anak, nandito lang ako." Sa gilid, si Adrian ay hindi gumalaw. Tanging nang tapos na at kumakalma na si Elio sa dibdib ko, mahina niyang natanong, "Nasaktan ba siya?" Napatingin ako sa kanya. Nagulat lang. Baby siya. Tumango siya, saka tumingin sa bintana na para bang nahihiya sa sarili niyang tanong. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mabuo ang lahat, nakita kong hindi lang reputasyon ang sugat sa kanya. May totoo ring pagkawala. Akala ko roon magtatapos ang araw. Hindi pa pala. Paglabas namin ng clinic, nandoon si Celeste sa lobby, naka-beige suit na parang may board meeting sa impyerno. May kasama siyang driver at ang paborito niyang ngiting pang-hostage negotiation. "I came to make things easier," sabi niya. "Ano na naman po ang papahirapin niyo sa salitang yan?" Tanong ni Jessa bago pa ako makapagsalita. Tinaasan siya ng kilay ni Celeste na parang natapunan siya ng tubig tabang. "Mara, I arranged for a live-in postpartum nurse from our family doctor's circle. Your apartment is too cramped for a premature baby. Huwag niyo akong simulan sa space," sabi ko. Pidiya na ang nagsabi, "Stability over display." "Display?" Malamig niyang ulit. "This child is a Navarro. Hindi pa nga lumalabas ang DNA result, may apelyido na kayo." Nagsalita si Adrian, mababa ang boses. "Ma, stop." Hindi siya pinansin ni Celeste. Kinuha niya ang risko ng kaunti. Akala yata hindi ako aatras. Mali siya. Tinabig ko agad. "Don't touch me." Bahagyang tumaas ang boses niya. "You should be grateful. Not every woman gets this kind of support." Doon ako napatingin sa kanya ng diretso. Support that comes with a leash isn't support. Maraming tao sa lobby, may mga tumitingin na. Hindi pa man open ang scandal, ramdam ko nang gusto niya akong idiin sa public politeness. Iyong tipong kapag sumigaw ako ang mukhang hysterical. Buti na lang naroon si Liora sa speakerphone dahil tinawagan ko na siya habang pababa kami ng elevator. "Mrs. Navarro," sabi ni Liora mula sa cellphone kong naka-loudspeaker, sobrang kalmado. "Please direct all offers and requests through counsel. The child's medical needs have been documented. Any pressure outside that will be recorded." Parang nasinghot ni Celeste ang sariling yabang. Binitawan niya ang frame ng sunglasses niya at umatras ng kalahating pulgada. "Fine," sabi niya. "We'll do this properly." Finally, bulong ni Jessa. Lumipas ang ilang araw na puno ng kakaibang uri ng katahimikan. Dumating ang child support transfer, hindi ko hiningi, pero tinanggap ko para kay Elio. Ayon sa payo ni Liora, basta may malinaw na memo at walang kapalit na pirma. Kasunod niyon, ang mas malinaw na pagbabago. Biglang kumalat ang bulong-bulungan sa business circle ni Adrian. Hindi pa headline, pero mabilis ang chismis sa mga pamilyang mas mahalaga ang brunch seating kaysa katotohanan. May ilang old clients akong nag-text ng, "Mara, are you okay? We heard you had a baby." Iyong tatlong tuldok sa dulo ang pinakamasakit. Kasama doon ang lahat ng gusto nilang itanong, pero takot sabihin. Kailan? Kanino? Sinadya ba? Trap ba? Si Adrian ang tumawag pagkagabi. May lumalabas na chika. From where? From people who shouldn't know anything. Hindi ko sinabi ang nasa isip ko. Sa pamilya mo lang din yan nanggaling. Sa halip, ang sinabi ko, "Anong gagawin mo?" Mahabang katahimikan. "I'm postponing the launch announcement with Sabina." Launch announcement. Napailing ako. "Tinawag mo pang launch." Napabuga siya ng hininga. "You know what I mean." "Oo. Alam ko. Lagi ko namang alam kapag marketing ang laman ng bibig nyo. Hindi ko alam kung bakit, pero matapos ang tawag na iyon, nakatulala lang ako kay Elio ng matagal. Ang liit-liit niya sa bassinet, nakaswaddle, parang buhol ng ilaw sa gitna ng dilim. Iniisip ko kung darating ba ang araw na maiintindihan niya kung bakit pinili kong itago siya sa simula, o mapapagalitan niya ako sa isip niya. Walang manual ang pagiging nanay sa ganitong gulo. May instinct lang at takot.
Mas tumindi pa ng sumunod na gabi, tumawag si Sabina. Hindi ko sana sasagutin, pero sabi ni Liora, huwag mong hayaan na sila lang ang may record. Mara, bungad niya. Boses kalmado pero matalim. Congratulations. Efficient ka pala talaga. Anong gusto mo? Wala. Clarification lang. Of my son? Oh. Of your timing? Iyon ang boses ng babaeng nasugatan ng ego, hindi ang puso. Interesting kasi. Tahimik ka ng matagal, tapos biglang may baby. Tumawa ako ng walang saya. Ikaw at si Celeste ang pumunta sa bahay ko. Hindi ako sumugod sa engagement nyo. Don't play innocent. Don't play victim. Naputol siya sandali. Saka mas lumamig. Hindi mo mapipilit si Adrian bumalik. Hindi ko napigilang sumagot ng totoo. Hindi ko siya gusto pabalik. Gusto ko lang na huwag mong gamitin ang anak ko para sa hiya mo. Ibinaba niya ang tawag. Akala ko tapos na roon. Mali na naman. Kinabukasan, may vague post siya sa social media tungkol sa women who manufacture timing at the cruelty of being ambushed by secrets just when life is finally moving forward. Hindi binanggit ang pangalan ko, pero sapat ang mga clue para magsimula ang hula. Mabilis ang screenshots ni Jessa. Mabilis din ang blood pressure ko. Tinawagan ko si Liora at ang sabi niya, huwag kang mag-post, dokumento lang. We answer with evidence, not hysteria. Si Adrian ang kinontak ko sa text. Your fiancé is publicly implying that I trapped you with our child. This harms me and your son. Fix it. Hindi siya agad sumagot. 2 oras, 3. Pagkatapos, 3 salita. I'm handling it. Nang gabing iyon, pumutok ang balita sa kanilang circles na off na ang engagement. Walang nagsabi sa akin direkta. Nakita ko lang sa story ng isang event supplier na winawalis palabas ang floral arch na may initials na A and S. Wala akong naramdamang saya. Pagod lang. Dahil alam kong kapag natanggal ang pader na si Sabina sa pagitan ni Adrian at ng pamilya niya, mas diretso na sa akin ang buong bagyo. Pagkatapos maputol ang engagement, nagsimulang dumalaw si Adrian ng regular. Hindi ko siya hinihikayat, pero hindi ko rin pwedeng harangan ang reasonable visitation dahil iyon na mismo ang magagamit laban sa akin. Kaya gumawa kami ng sarili naming protocol habang hinihintay ang DNA at formal agreement. Tuwing Martes at Sabado, 2 oras, sa apartment ko, may mask sa unang buwan, hugas kamay, walang +1, walang drama, nakakatawa sa papel, pero sa totoong buhay, iyon ang manipis na tulay sa pagitan ng sibilisado at giyera. Sa unang bisita niya matapos ang engagement fallout, may dala siyang infant thermometer, rash cream at isang maliit na humidifier. Hindi bouquet. Hindi apology note, practical things. Hindi ko alam kung alin ang nabili mo na. Sabi niya, nakatayo lang sa pinto na parang naghihintay ng customs clearance. Kulang lang dito minsan ang hangin, sabi ko. Pero salamat, tumango lang siya. Parang natututo siyang huwag gawing press release ang bawat kilos. Kapag hawak niya si Elio, una kong nakikita ang kakulangan bago ang lambing. Masyadong matigas ang balikat niya. Masyadong mataas ang angat ng kamay, parang natatakot siyang mabitawan o marumihan ang sanggol. Support the neck. Paulit-ulit kong paalala. I know. No you don't. Huminga siya ng malalim. Then, teach me. Simple lang ang sinabi niya, pero may tama. Dahil maraming lalaki ang gustong maging ama sa title, pero iilan lang ang handang magmukhang tanga muna habang natututo. Isang beses, nagising si Elio sa karga niya at umiyak ng malakas. Automatic na kinabahan si Adrian. Anong gusto niya? Baka gutom, baka nasaktan ko, baka baby lang siya. Doon ko napansin na napangiti ako. Saglit lang. Mabilis ding nawala. Hindi pwedeng masyadong lumambot. Si Jessa, syempre, hindi niya pinalalampas si Adrian. Kapag naroon siya habang may visitation, lagi siyang may banat. Strategic, marunong ka na palang mag-burp cloth. O kaya, achievement unlocked. Napatahan ang sariling anak
nang hindi dumadaan sa PR team. Paminsan-minsan, gusto ko siyang sawayin, pero sa totoo lang, nakakatulong ang presensiya niya. Pinapaalala niyang hindi ko kailangang magmukhang gracious para lang matawag na mabuting ina. Hindi rin naging tahimik si Celeste. Nagpadala siya ng gifts, silver rattle, imported swaddles, custom crib mobile na may little N monogram. Tinanggap ko ang mga pwedeng gamitin dahil anak ko ang priority, hindi pride ko. Pero bawat item na may monogram, tinanggal ko ang kahon at hindi ginamit. Hindi ko hahayaang maunahan ng branding ang bonding. Minsan, dumating siya nang walang paalam kasama ang family pediatrician nila at isang consultant kuno. Buti na lang naroon si Adrian noon. Nagkatinginan kami sa pinto at bago pa ako magsalita, siya na ang humarang. "Ma, we talked about this. Concerned lang ako," sabi ni Celeste. "This apartment is not suitable long-term." "Then concern yourself from a distance," sagot ni Adrian. Hindi ako nakialam agad. Pinanood ko muna. Dahil iyon ang unang beses na nakita kong pinili niya kaming harangan ng sarili niyang katawan, hindi ng pangako. Sumabog si Celeste. "You are embarrassing this family for a woman who hid your own son. Maybe because this family gave her every reason to hide him." Maring sagot niya. Tahimik ang hallway. Maging si Jessa ay napahinto sa pagnguya ng pandesal. Natigilan si Celeste. Hindi sanay ang mga reyna sa anak na biglang marunong magtayo ng hangganan. Bago siya umalis, bumulong siya sa akin ng dumaan. "The child would have been safer if you knew your place." Minsan may mga linyang hindi sumisigaw pero parang nakakabasag ng bintana sa loob ng dibdib mo. Nang makaalis siya, sumakit ng husto ang ulo ko. Tinanong ni Adrian kung okay lang ako. "Oo," sabi ko. "Sanay lang ako sa nanay mo na iba ang definition ng safety." Hindi siya sumagot. At iyon mismo ang sagot. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang DNA result. Kinuha ko ng personal sa lab, hawak ang sealed envelope na parang nasa loob ang susi ng kulungan. Sa parking lot pa lang, alam ko na ang laman. Hindi ko kailangan ng papel para kilala ang tingin ni Adrian sa sarili niyang anak. Pero iba pa rin kapag may numero, may seal, may 99.99% na hindi mo pwedeng takasan. Sinend ko kay Adrian ang scanned copy na may redact sa personal medical info ko. Sagot niya agad, "I'm filing the acknowledgement. We also need to formalize custody and support." Hindi ko alam kung bakit ako napahinga ng malalim. Siguro dahil sa wakas, may isang bagay na direkta, walang pailalim. Nag-set si Leora ng video mediation. Hindi ko hahayaang private family lawyers nila ang magsulat ng future ng anak ko. Sa unang call, kita ko agad ang pagbabago kay Adrian. Dati, kahit nasa short sleeves, corporate pa rin ang aura niya. Ngayon, may pagod, may guilt, may kung anong hindi na kayang itago ng expensive lighting sa home office. Pinakinggan niya ang conditions ko. Ako ang primary residential parent habang baby pa si Elio at hanggat medically necessary. Lahat ng medical decisions based sa PDEA at hindi pwedeng i-override ng family doctor nila. Fixed support with no hidden service contracts. Visitation schedule na progressive habang lumalaki ang bata. At pinakamahalaga, non-disparagement clause laban sa kanya at sa sinumang representative o kamag-anak niya. "Representative?" tanong niya. Bahagyang mapait. Parang may campaign team ako. "Sometimes you do," sagot ko. Pumikit siya sandali. "Fair." Ngunit bago pa man matapos ang draft, dumating ang twist na hindi ko inaasahan mula sa pinakamatandang kamay sa kwento. Namatay si Lola Salvacion isang maulang umaga ng Nobyembre. Tahimik ang pagkamatay niya. Natagpuan siya ng kapitbahay sa Lukban na nakahiga ng maayos, hawak ang rosary at suot ang luma niyang shawl. Pagdating ko roon kasama si Jessa at si Elio, parang biglang lumundo ang mundo. Sa gitna ng lamay, sa gitna ng bulong ng mga tita at amoy ng kandila, naalala ko ang metal box. Parang may humihila sa akin mula sa ilalim ng lahat ng pighati. Noong gabing tulog na ang karamihan at si Elio,
ay nasa duyan sa tabi ko. Binuksan ko rin sa wakas. Nandoon ang mga lumang titulo, marriage certificate, sulat at isang makapal na sobre na may nakasulat sa harap. Para kay Mara, kapag kailangan mo nang malaman kung bakit laging interesado ang mayayaman sa mga papel ng mga patay. Kinakabog ang dibdib ko habang binabasa ko. Unti-unting nabuo ang kwento na hindi kailanman ikinuwento ng diretsyo ng pamilya ko. Ang lolo ko sa ina ay si Mateo Salvador, unang asawa ni Narcisa Salvador, ang babaeng nagpatayo ng Teatro Narcisa at may-ari noon ng malaking coastal land holdings sa Batangas na kalaunan ay ipinasok sa isang heritage trust. Nang mamatay si Narcisa, ang mana ay dapat mapunta sa legitimate descendants nila. Pero nagkaroon ng legal war, may peke, may itinagong certificate, may mga deed na hindi na transfer ng maayos. Ang nanay ko, si Alma Salvador Sarmiento, ay legal na apo at tagapagmana sa bahagi ng trust, pero pinili niyang itago ang claim dahil tinakot siya ng mga negosyanteng gustong bilhin ng mura ang lupa. Isa sa mga kumpanya na nagtangkang kumuha ng control decades ago, isang dating subsidiary ng Navarro Group. Muntik ko nang mabitawan ang papel, ibig sabihin, ang lupang kinatatayuan ng flagship resort project ni Celeste at Adrian ay hindi pa pala tuluyang malinis ang chain of title. At dahil namatay na ang nanay ko at si Lola na ang huling direct custodian, ako na ngayon ang may legal standing bilang beneficiary at co-trust claimant, hindi basta-basta. Pero sapat para magpatigil ng proyekto, magpabago ng board decisions at higit sa lahat, ipaliwanag kung bakit si Celeste ay sobrang invested na itulak ako palabas noong kasal pa lang namin. Hindi lang ako hindi bagay, hadlang pala ako at ang magiging anak namin. Kung kinilala at nanatili sa tabi ni Adrian, ay pwedeng maging tulay para makawala si Adrian sa kontrol niya sa pamamagitan ng sariling line of claim. Mas lumalim pa ang kilabot nang may isa pang set ng papeles sa kahon. Certified copies ng inquiry logs at isang sulat kamay na note ni Lola na nagsasabing may tauhan si Celeste na ilang beses nagtanong sa Municipal Archives tungkol sa Salvador Trust at sa records ng nanay ko, ilang buwan bago pa lumala ang paninira sa akin. Hindi niya lang ako gusto. Inimbestigahan niya ako. Umabot ako sa puntong napaupo ako sa sahig ng lumang silid ni Lola habang si Elio ay mahimbing sa duyan at ang ulan ay humahampas sa yero. Buong akala ko, ang kasal ko ay sinira ng pride, ng class difference, ng isang maling litrato at ng kahinaan ni Adrian. Totoo pa rin ang lahat ng iyon, pero sa ilalim pala may mas lumang ugat, lupa, mana, kontrol, at takot ni Celeste na mawalan ng hawak sa anak at sa kumpanyang pinatatakbo niyang parang personal na kaharian. Ipinadala ko agad kay Leora ang scans ng laman ng kahon. Sagot niya makalipas ang 10 minuto. Do not show this to anyone yet. We verify everything. And, Mara, if this holds, your ex-mother-in-law didn't just meddle in a marriage. She had motive. Motive. Minsan, isang salita lang ang kailangan para muling iayos ang buong kasaysayan. Pagbalik namin sa Maynila, mas maingat na ang bawat kilos ko. Nag-request si Leora ng quiet verification sa land registry, sa trust documents at sa archived court filings. Habang hinihintay iyon, tinuloy namin ang custody agreement dahil hindi pwedeng isabit sa legal bomb ang needs ni Elio. Si Adrian, sa mga panahong iyon, ay mas tahimik pero mas consistent. Hindi na siya nagtatanong ng, "Puwede bang dalhin ko sa family house?" Hindi na rin siya nagpapadala ng tauhan ng walang paalam. Natuto siyang magsabi ng, "May kailangan ba si Elio?" Sa halip na, "I'll arrange everything." Maliit lang iyon sa pandinig ng iba. Sa akin, parang bagong wika. Isang hapon habang hawak niya si Elio sa rocking chair na binili ni Jessa online, bigla niyang sinabi, "Hindi lang ako galit sa iyo noon. Galit din ako sa sarili ko. Abala ako sa pagtatala ng feed." Medyo late na ang realization. Alam ko, tumigil siya sandali. Noong dumating iyong mga pictures,
May mga text na si Maxine at si Ma. Pare-pareho. May details. May certainty. Tapos may isa pang bagay. Anong bagay? May report na ipinakita sa akin si Ma galing daw sa fertility clinic na may irregularity sa timeline ng consultations mo. May recommendation to reassess paternity issues if conception occurred after a certain date. Napatigil ang pen ko. What? Hindi ko sinabi dahil nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ko dapat pinaniwalaan pero pinaniwalaan ko. Pinakita sa iyo ng nanay mo ang medical information ko? Hindi ko alam noon kung saan galing. Tumawa ako ng mapait. Congratulations. Hindi ka lang weak. Useful ka rin. Masakit ang sinabi ko pero hindi ko binawi. Kailangan niyang marinig. Napapikit siya. Deserve ko yan. Pero gusto kong ayusin. Hindi na ayos ang pagbubuntis na pinagdaanan kong mag-isa. Alam ko, sa wakas, natutunan niyang may mga bagay na hindi nasosolusyonan ng gusto lang. Kinagabihan, sinabi ko kay Liora ang tungkol sa report. Mabilis siyang nag-request ng preservation notice sa clinic at data inquiry. Kung tunay na may leak o fabricated document, malaking butas iyon sa panig nila. Ilang araw pa, may sagot na. Walang official report na ganoon sa records ng clinic. May unauthorized access inquiry sa file ko gamit ang credentials ng isang administrative staff na kalaunan ay nag-resign at lumipat sa foundation arm ng Navarro Group. Nang mabasa ko iyon, literal na nanlamig ang mga daliri ko. Hindi lang sila ng hula. Nagnakaw sila ng medical pathway ko para guluhin ang asawa ko. Doon ko tuluyang naunawaan ang huling bilin ni Lola. Hindi lahat ng kasaysayan dapat itago. May mga lihim na kapag nanatiling lihim, patuloy kang dudurugin. Samantala, sa labas ng apartment at legal files, tuloy ang ordinaryo ngunit napakahirap na buhay ng bagong ina. Nagkakolik si Elio minsan sa madaling araw at kaming dalawa ni Adrian ay sabay na naglalakad sa maliit kong sala habang si Jessa ay natutulog, nakabuka ang bibig sa sofa matapos ang 18-hour event shift. Ganito pala ang tunay na board meeting, bulong ni Adrian, nang halos 1 oras nang ayaw magpatahan ng anak namin. Wala pang minutes, puro crying session, sagot ko. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, pareho kaming natawa nang hindi pilit. Sandali lang, pero totoo. Nakakatakot din iyon. Dahil ang galit kapag matagal mong bitbit, nagiging armor. At kapag may konting lambot na pumasok, parang may puwang para sa panibagong sugat. 1 linggo bago magpasko, tinawagan ako ni Ramon. Mahina ang boses, parang may malaking inilulon. Mara, puwede ba tayong magkita? Mag-isa. Hindi ako pumayag ng walang safeguard. Dumating si Ramon na mukhang 10 taon ang tinanda. Walang bodyguard, walang drama. Umupo siya, nag-order ng salabat, at ilang minuto lang tumitig sa mesa. May gusto akong ibigay, sabi niya sa huli. Inilapag niya ang flash drive at isang maliit na sobre. Hindi ko alam lahat, pero alam kong may mali. Ano ito? Old backups from our home office printer and voice notes from the driver. Hindi ko sinadya marinig ang lahat. Pero may usapan si Celeste at si Sabina buwan bago kayo maghiwalay. Tungkol sa iyo, tungkol sa lupa, tungkol sa timing. Parang umuga ang upuan ko. Bakit ngayon niyo lang binibigay? Napatungo siya. Kasi duwag ako at sawang-sawa na akong maging duwag. Pag-uwi ko, hindi ko agad binuksan. Nang nandoon na si Liora sa video call at si Jessa sa tabi ko, saka lang ang laman ng drive. Scanned email drafts, printer logs, at isang short audio file mula sa dashcam ng sasakyan ni Ramon na hindi niya alam na nagre-record pa pala habang naghihintay siya noon sa parking lot ng family clinic. Malabo pero malinaw ang boses ni Celeste. We do this before she can anchor herself. Once there's a child, Adrian will never fully leave her orbit. Sumagot si Sabina, halos pabulong. Then make sure there is no child to anchor him. Tumigil ang hininga ko. Kasunod niyon, boses ulit ni Celeste. If there already is one, we control the narrative. Character first, timing second.
Napatakip si Jessa sa bibig. Si Liora naman ay literal na napamura kahit bihira niyang gawin. Hindi iyon sapat para sabihing may tangka silang saktan ang pagbubuntis ko noon, pero sapat para ipakita ang intensyon. Sirain ako bago pa man maging permanenteng bahagi ng buhay ni Adrian sa paraang hindi nila kontrolado. Kapag pinagsama mo iyon sa fake photo, sa medical leak, sa trust motive, at sa biglang engagement setup kay Sabina, hindi na iyon simpleng in-law conflict, pattern na. Ito ang bala, sabi ni Liora. Pero hindi pa tayo basta papaputok. Kailangan solid ang venue, timing, at legal shield. Anong ibig mong sabihin? May paparating na public event ang Navarro Group, di ba? Oh, ipinagpaliban man ang engagement, tuloy ang flagship relaunch at investors gala ng Azure Crest, ang resort project sa lupang may trust issue. Dapat naroon si Celeste, ang board, ang press partners, at ang lahat ng taong gustong makita kung paano nila papakinisin ang gulo. Gusto nilang gamitin ang entablado para i-control ang narrative, sabi ni Liora. We use the same stage to stop them. Napatingin ako kay Elio. Tulog sa tabi namin na nakasubo ang maliit na kamao. Ayoko ng public circus. Ayoko na sanang ilabas ang anak ko sa ingay. Pero naiintindihan ko rin na ang ilang kasinungalingan hindi namamatay sa tahimik na legal memo. Kailangang masaksihan ng mga taong pinakikinabangan ng kasinungalingan kung paano ito mababasag. Kung gagawin natin, sabi ko, hindi para sa revenge clip, para matapos. Exactly, sagot ni Liora. Hindi ka pupunta roon bilang babaeng umiiyak sa ex. Pupunta ka bilang ina, bilang legal claimant, at bilang taong may ebidensiya. Ang mahirap ay si Adrian. Wala pa siyang alam sa laman ng box, sa audio, sa trust papers. Pinag-isipan ko kung dapat ko bang sabihin. Parte sa akin gustong harapin siya kaagad, ibuhos ang lahat, ipamukha ang lawak ng kapalpakan niya, pero pinigilan ako ni Liora. Hindi dahil sa gusto kitang kontrolin, sabi niya, kundi dahil kailangan mong piliin kung kailan siya haharap sa buong katotohanan. Kung sabihin mo ng maaga at bumalik siya sa nanay niya out of reflex, mabibigyan sila ng time to bury tracks. Masakit, pero tama. Sa mga sumunod na araw, pinanood ko si Adrian habang unti-unti siyang nagiging ama sa maliliit na paraan, marunong nang magpalit ng diaper nang hindi parang sumasabog na bomba, marunong nang kilatisin kung gas o gutom o antok ang iyak ni Elio, marunong nang tumayo sa kusina ko na walang pa-corporate stiffness habang nagiinit ng bote. Mas lalong sumasakit habang gumagaling ang isang bagay. Kasi naiisip mo, kung nagawa niya ito noon, ilan sa sakit ang hindi na sana nangyari. 3 araw bago ang gala, sumabog si Maxine. Nakatanggap ako ng email mula sa dummy account na akala niya siguro hindi ko matetrace. Kalakip ang selfie ni Adrian habang hawak si Elio sa apartment ko, kuha mula sa labas ng bintana gamit ang telephoto lens. Caption: If you think motherhood makes you untouchable, think again. Some mothers lose children because they're unstable. Muntik akong mawalan ng hininga sa galit, hindi dahil sa pagbabanta lang, kundi dahil may kumuha ng litrato sa loob ng pribadong oras ng anak ko. Agad kong ipinasa kay Liora at sinundan ng formal complaint. Habang abala siya sa pag-track sa source, tumawag si Adrian na halatang may alam ng kaunti. Why is Maxine asking if I still visit you? Baka dahil may stalker kayong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Ilang segundo akong natahimik, tapos napagod na akong magtimpla. Pumunta ka rito. Ngayon, mag-isa. Dumating siya bago magdilim. Wala nang tanong ang mukha niya, puro kaba. Ipinakita ko sa kanya ang email. Namutla siya. She sent this. Dummy account, pero Jesus. Hindi pa yan ang worst part. Nilatag ko sa mesa ang photocopies. Trust papers, chain of title notes, clinic access irregularity memo, transcript excerpt ng audio, at finally, ang printout ng dashcam transcription. Hindi ko siya binigyan agad ng speeches, pinabasa ko lang, mabagal. Isa-isa. Nakaupo si Elio sa baby lounger sa pagitan namin, natutulog,
habang ang ama niya ay binabasag ng mga papel na dapat sana noon pa niya hinarap. Una, nagtatanong pa ang mukha niya. Pagkatapos, hindi na siya makatingin ng diretsyo. Nang marating niya ang linyang, "Once there's a child, Adrian will never fully leave her orbit." Literal na bumagsak ang balikat niya. "No," bulong niya. "No, read." Nagpatuloy siya. Pagdating sa clinic access at fake report, nanginginig na ang kamay niya. "I believe this," sabi niya. Halos sa sarili lang. "I believe them. I believe them." Hindi ako sumagot. Ang totoo, wala namang salitang sapat doon. Nang matapos niya ang huling page, napahawak siya sa noo niya. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Napatawa ako ng maikli, pagod na pagod. "Kailan? Noong pinipirmahan mo ang pagkawasak ko? Noong hindi mo kayang sabihin sa nanay mo na lumayo? O noong dinala mo sa pinto ko ang engagement invite?" Napapikit siya. "Deserve ko lahat ng galit mo." Mara, ang tanong hindi kung deserve mo. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Minsan, ang tunay na sukatan ng lalaki ay hindi sa unang pagkakamali, kundi sa anong ginagawa niya kapag wala na siyang mapagtaguan sa sarili niyang kahihiyan. Tumayo siya ng dahan-dahan, kinuha ang phone, at sa harap ko mismo, tinawagan ang head of legal ng kumpanya nila. "Cancel my mother's authority on any matter involving the Azure Crest trust files," sabi niya. "Immediately, and prepare for board disclosure." Sumunod, tinawagan niya si Ramon. "Dad, I know." Lahat. Pagkatapos, tumawag siya kay Celeste. Hindi ko narinig ang lahat. Narinig ko lang ang unang linya niya. "You don't get to say my son's name again until you answer for what you did." Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Celeste sa kabilang linya, pero halatang sinusubukan siyang paikutin. Hindi niya hinayaang mangyari. "No, ma. Not this time. You forged, leaked, manipulated, and used me like a blind proxy." Tapos na, ibinaba niya ang tawag na nanginginig ang dibdib. Hindi dramatic ang luha niya. Mas masakit iyong tila na uubos ang laman ng katawan habang buhay ka pa. "Tuloy ang gala?" Tanong ko. Tumango siya. "Oo. At doon ko itatama ang kaya kong itama. Hindi ko kailangan ng heroics. Hindi ito heroics." Tumingin siya kay Elio. "Utang." Sa tulong ni Leora, nagpadala kami ng formal notice sa board ng Navarro Group at sa Azure Crest Event Council. Preservation demand, trust claim notice, and defamation-related warning if false public statements were made about me or my child. Hindi pa namin inilatag ang lahat ng ebidensiya, pero sapat para hindi nila kami ma-barred as random gate crashers. Sa madaling salita, hindi kami papasok sa gala bilang eksena. Papasok kami bilang legal problem na may mukha, pangalan at anak. Gabi bago ang gala, hindi ako makatulog. Nasa crib si Elio, mahimbing matapos ang mahabang feeding, habang ako'y nakaupo sa sahig na nakasandal sa sofa. Lumapit si Jessa at inabutan ako ng tsaa. "Last chance umatras," sabi niya. "Gusto ko, pero..." Tapos na akong mangamba ng tahimik. Umupo siya sa tabi ko. "Whatever happens bukas, huwag mong kakalimutang hindi ka nila ginawang matapang. Matapang ka bago pa sila dumating." Tumawa ako ng mahina. "Ikaw talaga, laging may quote. Libre na yan. Mahal na ang rates ko bukas." Pinag-isipan kong huwag isama si Elio. Ngunit ang mismong claim nila sa akin ay tungkol sa pagiging ina ko at sa pagiging totoo ng anak ko. Sa huli, nagpasya kaming isama siya, ngunit sandali lamang kasama ang private neonatal nurse na ni-refer ni Leora, hindi galing sa Navarro side. Nasa back holding room siya dapat sa karamihan ng oras, hindi sa gitna ng crowd. Ayokong gawing prop ang anak ko. Pero ayokong hayaan din na pag-usapan siya ng mga taong ni hindi man lang siya nakita ng walang kamera, at doon nga umikot pabalik ang kuwento sa ballroom. Azure Crest was all glass, gold light, curated orchids, and expensive lies. Sa entrance pa lang,
Ramdam mo na ang effort nilang gawing clean slate ang buong narrative. Smiling hosts, press wall, investors in barongs and gowns, board members na parang ang tanging concern ay returns. Si Celeste, sa gitna, perpekto ang postura, parang walang nasirang pamilya sa daan papunta roon. Sa kanan niya si Sabina, muling nakabihis na parang hindi siya kailanman na-cut off. Malamang ibinalik siya sa frame para sa appearance ng normalcy. Ang kakapal. Nasa black dress ako na simple lang, walang pa-royal revenge costume. Ayoko ng theatrics na walang laman. Ang laman ko ay nasa folder na hawak ni Liora at sa stroller kung saan payapang natutulog si Elio. Pagpasok pa lang namin, kumalat na ang bulungan. Parang alon sa ilalim ng marble floor. Nakita kami ni Maxine muna, namutla. Pagkatapos si Sabina, tapos si Celeste, na agad naghubad ng ngiti. Why are you here? Malamig niyang tanong habang pasalubong siya sa amin bago pa makalapit sa main hall. Invited stakeholder. Sabi ni Liora, sabay abot ng business card at legal notice. Tumaas ang kilay ni Celeste. How dare? Ako ang magtatanong niyan. Sabi ko. Nakita ko si Adrian sa may stage, sa tabi ng CEO panel. Nang magtagpo ang tingin namin, alam kong handa na siyang hindi umatras. Hindi ko pa rin ibinibigay ang puso ko roon. Pero kinilala ko ang paninindigan. Sinubukan ni Sabina ang pamilyar niyang style. Lumapit siya, nakataas ang baba, pero mahina ang boses para klase kunwari. Mara, this isn't the place. Nginitian ko siya. Funny. Ganiyan din ang sinabi mo sa pinto ko noong dinala mo ang invite. Don't start a scene. Hindi ako. Kayo. At doon na umabot sa punto ng hook ng kwento. Ang harapan namin sa gitna ng Grand Ballroom, ang pag-angkin ni Celeste sa apelyido, ang pagpasok ng flash drive sa LED system na mismong tech team ng event, ang napilitang Iran ng isite ni Liora, ang legal injunction language, ang pagbagsak ng champagne ni Sabina, at ang pag-ikot ng mga ulo ng board sa isang katotohanang hindi nila kayang i-unhear. Unang lumabas ang DNA result. 99% Adrian Navarro is the biological father of Elio Salvador Sarmiento. May collective gasp. Wala akong in-enjoy doon. Katotohanan lang iyon. Pangalawa, lumabas ang clinic access memo at ang statement na walang official report na sumusuporta sa irregularity na ipinakita noon kay Adrian. Narinig ko ang mahigpit na buga ni Ramon. Nakita ko si Maxine na umatras ng kalahating hakbang. Pangatlo, pinatugtog ang maikling audio clip. Hindi buong file. Sapat lang para marinig ng buong ballroom ang malinaw na boses ni Celeste. Once there's a child, Adrian will never fully leave her orbit. Nagiba ang kulay ng mukha niya. That is manipulated. May forensic verification copy kami. Kalmadong putol ni Liora. Shall we proceed? Tahimik ang room. Kahit ang mga waiter huminto. Pang-apat, lumabas ang scanned marriage certificate ni Mateo at Narcisa Salvador, ang trust map at ang legal note na ako ang current verified claimant beneficiary ng Heritage Trust na may unresolved controlling interest over the land parcel underneath Phase 2 of Azure Crest. Hindi na bulungan ang sumunod. Tunog gulo na, biglang may mga board member na tumayo. May isa pang investor na humingi agad ng kopya sa council nila. Kasi siyempre, kapag pera na ang tama, saka nagigising ang mga tulog sa konsensya. Tumingin ako kay Celeste. Kaya mo ako gustong mawala. Hindi dahil hindi ako bagay, kundi dahil hindi mo kayang kontrolin ang isang babaeng may sariling claim at isang anak na hindi mo kayang i-brand bago mo mahalin. Lies. Singhal niya, pero hindi na iyon elegant. Basag na. Humarap ako kay Adrian. Ito iyong tanong sa hook. Iyong tanong na matagal nang nakabara sa lalamunan ko. Sabihin mo sa harap nilang lahat kung bakit mas pinili mong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa babaeng minahal mo. Hindi siya agad nakasagot. Kita sa mukha ni Adrian ang banggaan ng hiya, galit at pagdadalamhati sa bersyon ng sarili niyang namatay. Buong ballroom nakatingin.
Iyong mga taong sanay sa scripted speeches ay biglang nakaabang sa tanging bagay na hindi kayang i-teleprompter pag-amin. Because I was weak, sabi niya sa wakas. Kumuha ng mikropono kahit hindi pa siya formally nasa podium. Because I let my fear of scandal, my dependence on my mother, and my own arrogance turn me against my wife. At dahil duwag ako, I let a lie become policy in my life. Hindi mo mabibili ang ganoong katahimikan. Iyong katahimikang may kuryente dahil alam ng lahat na totoo ang narinig nila. Tumingin siya kay Celeste. You told me she was unstable. You showed me a fabricated medical report. You let me believe I was protecting our name when I was destroying my family. Adrian, enough, mariing sabi ni Celeste, pero wala na sa tono niya ang kontrol. You are emotional. For once, sagot niya, I should have been. Lumapit si Maxine, marahil para awatin, pero Ramon ang humarang sa sariling anak na babae. Oo, si Ramon ang lalaking matagal na duwag siya pa ang humarang. Tama na, sabi niya sa asawang halos hindi siya tinitingnan sa buong kasal nila. Sobra na. Sumubok si Sabina na iligtas ang sarili. I didn't know all of this, sabi niya. Umiiyak na. Pero iyong luha niya ay hindi para sa akin. Para sa sarili niyang pagbagsak. I was told she manipulated him, that she was hiding things, that the trust issue was exaggerated. Stop, sabi ko. You may not have known everything, but you knew enough to enjoy humiliating me. Hindi siya sumagot. Yumuko lang ang mga ganitong tao. Kapag nawalan ng audience, biglang hindi marunong magsalita. Nagkaroon ng kaguluhan sa stage area. Board members whispering with counsel, phones lighting up, PR heads na biglang mukhang gusto ng himatayin. Alam ko ang tinitibok sa mga utak nila. Postponed launch, title risk, litigation exposure, defamation, governance issue. Good. Matakot sila. Masyado silang nasanay na ang nasasaktan ay laging mas mahina kaysa sa kanilang agenda. Inilahad ni Leora ng maikli at eksakto ang legal position ko. Preservation of trust claim, injunction readiness, formal notice of defamation and privacy breach, at demand for removal of Celeste from any authority related to the disputed project habang iniimbestigahan ang misconduct. Wala itong sigaw, pero mas nakakatakot kaysa anumang meltdown dahil kapag ang katotohanan ay handa ng isampa, nawawala ang drama at nagiging pananagutan. Security, sigaw ni Celeste, huling pagtatangka. Remove them. May 2 guard na nagalangan. Iyon ang eksaktong bagay na gusto kong marinig noon pang una. Nakakatawa. Dumating nga, pero huli na. Gayunman, may bigat pa rin. Hindi na para mabura ang nakaraan, kundi para maipakitang may tao ring natututong tumayo kahit huli. Si Elio, na akala ko magigising sa gulo, na natiling tulog sa stroller sa gilid, parang maliit na sentro ng unos. Minsan iniisip ko, may sariling biyaya ang mga sanggol. Hindi nila alam ang kabuktutan ng matatanda, kaya hindi pa nila kinikilala ang hiya na gustong ipamana ng mundo sa kanila. Sa kasagsagan ng kaguluhan, tumayo si Ramon at humingi ng mikropono. Hindi ko inasahan iyon. As Chairman Emeritus and Co-Founder, sabi niya, boses nanginginig pero malinaw, I am requesting immediate suspension of Celeste Navarro from active oversight pending independent review. And as husband, I am ashamed that I stayed silent long enough for this to happen. Napalingon ang lahat. Siguro first time nila siyang nakitang may gulugod. Hindi na nakapigil si Celeste. You coward, sumigaw siya. Tumitig siya sa asawa. Tama. Kaya nga, ngayon lang ako nagsasalita. Sa puntong iyon, tapos na ang event kahit patuloy pa ang ilaw. Wala nang makakapagsalba sa original script. Hindi na launch gala ang lugar. Crime scene na ng kasinungalingan. Hindi ako nagtagal. Hindi ako nanatili para namnamin ang pagbagsak nila. Hindi ako interesado sa slow clap fantasy. Ang gusto ko lang ay malinaw. Kilalanin ang anak ko. Protektahan siya. Itigil ang paninira at ilabas sa liwanag ang dahilan ng pagkawasak ng kasal ko.
Habang palabas ako kasama si Liora, Jessa, ang nurse at si Elio, hinabol ako ni Adrian sa side corridor. Mara, huminto ako, pero hindi lumingon agad. I'm not asking you to forgive me tonight. Good, sabi ko, kasi hindi ko kaya. I know, pagharap ko, mukhang basag ang tao sa harap ko. Hindi iyong gwapong basag, iyong totoo. But I will spend, as long as it takes, making sure no one ever does this to you and Elio again. Tiningnan ko siya. Hindi mo kayang iundo ang ginawa mo. Hindi rin kita kayang pagkatiwalaan agad. I know. Stop saying you know kung noon hindi mo alam. Napayuko siya. You're right. Huminga ako ng malalim. Kung seryoso ka, patunayan mo sa gawa. Hindi sa speeches, hindi sa flowers, hindi sa guilt money, sa consistency. Tumango siya. I will. Then start with this. The surname issue, the acknowledgement, the privacy protections, the charges against whoever leaked my records, and a separate residence agreement for visitation. Walang family house. Walang lola access hanggat hindi decided ng court at therapist na safe. Done. Don't say done. Do it. Sa wakas, bahagyang gumalaw ang bibig niya sa halos ngiti na masakit tingnan. Okay, I'll do it. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako agad makatulog. Nilinis ko ang mukha ko, nagpalit ng damit, pinakain si Elio, at saka lang ako umupo sa gilid ng kama. Doon ako umiyak, hindi sa gala, hindi sa harap nila. Dito lang, sa tahimik, habang tulog ang anak ko, umiiyak ako hindi dahil nanalo ako, kundi dahil minsan ang katotohanan, kahit tagumpay ang dala, may kasamang pagluluksa para sa lahat ng dapat sana hindi nasira. Ang mga sumunod na buwan ay hindi fairy tale. Mas gusto ko iyon. Ang fairy tale kasi madalas nagsisinungaling tungkol sa trabaho ng paghilom. Unang pumutok ang internal investigation sa Navarro Group. Na-freeze ang authority ni Celeste, na-freeze ang Phase 2 permits habang nire-review ang trust claim at na-suspend ang ilang staff na konektado sa data leak. Nag-file kami ni Liora ng privacy and defamation actions laban sa involved parties, kabilang ang dating admin staff sa clinic at ang dummy accounts na natrase pabalik sa digital agency na ginamit ng kampo ni Sabina. Hindi na niya nagawang magpanggap sa publiko. Sa huli, naglabas siya ng generic statement tungkol sa stepping back for personal reflection. Classic, pero may legal settlement din na may kasamang written retraction at permanent non-disparagement clause tungkol sa akin at kay Elio. Hindi iyon kasing satisfying ng televised confession, pero mas gamit sa totoong buhay. Si Celeste ang pinakamahirap bumagsak dahil hindi siya iyong tipong aminado kapag talo. Ilang beses niyang sinubukang i-spoil ang process through backdoor offers sa pamamagitan ng friendly judges daw, sa pamamagitan ng matatandang kumpare. Pero hindi na siya kasing lakas kapag sarili niyang anak at asawa ang nasa kabilang panig at may trust documents na kayang magpahinto ng proyekto. Nang tuluyan siyang ipalive ng board at tanggalan ng signatory power, doon lang siya natahimik. Hindi dahil nagsisi, kundi dahil unang beses may consequence ang kanyang pangalan. Hindi ko hiniling na makulong siya agad. Ang hiningi ko ay distansya, accountability at dokumentadong restrictions. Minsan, ang pinakamabigat na parusa sa taong sanay mangkontrol ay ang hindi na siya consulted. Samantala, sa apartment ko, tuloy ang ordinaryong himala ng pagpapalaki kay Elio. Nagkaroon siya ng bilog na pisngi, ng paboritong lullaby, ng ugaling sumipa kapag naririnig ang ulan. Hindi man glamorous, iyon ang totoong sentro ng buhay ko. Hindi ang gala, hindi ang case files, kundi ang amoy ng gatas sa batok niya, ang bigat niya sa braso ko habang unti-unti siyang lumalakas at ang unang pagkakataong ngumiti siya ng tila sinadya, sabi ni Jessa. Sagot ko, mas gusto kong isipin na gutom lang siya, pero sa totoo lang, iyon ang unang ngiting nagpagaan ng kaunti sa mga buto ko. Naging totoo rin si Adrian sa pangakong consistency at iyon ang pinakamasakit na parte ng redemption dahil nang makita kong kaya pala niyang magbago, mas lalo kong nalamang choice ang maraming dati niyang pagkukulang. Hindi na siya dumarating,
ng may entourage ng solusyon. Dumarating siya ng may wipes, extra damit, o simpleng ulam mula sa paborito kong karinderya. Natutunan niyang hindi lahat ng tulong ay kailangang magmukhang rescue. Minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa sahig habang pinapakinggan akong mag-rant tungkol sa archival grant proposal ko na kailangan kong tapusin sa pagitan ng feedings. Minsan, siya ang nagbubuhat kay Elio habang naliligo ako ng hindi minamadali ang 5 minutong katahimikan na luxury para sa bagong ina. Hindi siya humingi agad ng second chance. Mabuti na lang, dahil hindi ko ibibigay. Noong 4 na buwan na si Elio, lumipat ako sa mas maayos na rental sa same neighborhood, mas maliwanag, mas may ventilasyon, pero akin pa rin ang desisyon. Hindi house na binili ng Navarro, hindi kondo na nakapangalan sa trust, hindi compromise disguised as comfort. Ako ang pumirma. Ako ang pumili ng kurtina, crib corner, at shelves para sa dumaraming archive boxes ko. Si Adrian ang tumulong magbuhat sa move-in day kasama si Jessa at 2 professional movers. Nang akala niyang hindi ko siya naririnig, bumulong siya kay Elio habang ina-assemble ang changing table. Ganito dapat noon pa. Tinutulungan kita nang wala akong inaasahang kapalit. Narinig ko pa rin. Hindi ako lumingon, pero may kung anong tahimik na gumaan. Tinuloy ko rin ang claim sa Salvador Trust, hindi para yumaman ng bigla, kundi para tuluyang maayos ang kasaysayang gustong tabunan ng mayayaman. Sa tulong ng verified records, lumabas na may karapatan nga ako sa bahagi ng trust at sa oversight ng cultural parcel. Ibig sabihin, hindi na basta-basta magagawa ng kahit sinong developer ang gusto nila sa lupang iyon. Sa halip na ituloy ang originally bloated luxury expansion, napuwersa ang board na i-redesign ang proyekto kasama ang heritage preservation terms at community commitments. Nakakatuwa at nakakatawa. Ang babaeng gusto nilang palabasin bilang sagabal, siya pa ang naging dahilan para mas gumanda ang proyekto sa totoong pamantayan, hindi lang sa brochures. Nang unang beses payagang makita ni Elio si Ramon sa supervised visit, may dala siyang maliit na kahon ng kahoy na siya raw mismo ang nagliha. Loob noon ang isang lumang kompas. Para alam niya lagi ang direksyon, sabi niya. Hindi ako agad lumambot sa kanya, pero nakita kong may tahimik siyang pagsisisi na hindi na kayang takpan ng pera. Si Maxine? Matagal bago humarap, at nang humarap, halatang hindi pa rin buong-buo ang pagsisisi, kaya malinaw ang hangganan. Not everyone deserves immediate restoration. At si Celeste? Makalipas ang 8 buwan, humingi siya ng mediated meeting. Hindi ako pumayag na kaming 2 lang. Nandoon si Leora, si Adrian at therapist na nirekomenda ng court consultant. Pumasok si Celeste na hindi na gaanong makintab ang dating, pero hindi pa rin nawawala ang instinct niyang magkontrol ng silid. Inasahan kong half apology. Tama nga, I may have gone too far, sabi niya. Too far? Ulit ko. You broke laws, a marriage, and tried to claim a child through intimidation. Natahimik siya. Sa first time ko, nakita ko ang lamat na hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil wala nang makakapagligtas sa image niya. Humingi siya ng pagkakataong makilala si Elio balang araw. Hindi ko sinabing oo, hindi rin ako nag-alsa. Ang sabi ko lang, kapag lumaki ang anak ko at may sapat na istrukturang magpapatunay na ligtas para sa kanya, hindi dahil lola ka, kundi dahil tao siya. Napaiyak si Adrian ng kaunti roon, tahimik lang, hindi dahil sa nanay niya, kundi dahil sa bigat ng salitang tao. Ang anak namin, sa wakas, ay hindi na proyekto, hindi apelyido, hindi alliance, tao. Noong unang birthday ni Elio, hindi kami nag-hotel ballroom. Sa bakuran ng inayos ng Teatro Narcisa, ginanap ang maliit na salo-salo hindi bilang event venue, kundi bilang cultural space na bahagi na ng Salvador Trust Programming. May mga ilaw na warm lang, may lugaw station dahil iyon ang comfort food ko noong postpartum, may pandesal tower na idea ni Jessa at may maliit na exhibit sa gilid tungkol sa restoration story ng teatro.
Si Elio ay nakatayo ng pakembot-kembot sa pagitan ng silya, sumisigaw sa sariling wika habang sinusubukang abutin ang lumang stage curtains. Lahat ng mahalaga sa akin ay naroon. Si Jessa na umiiyak at kumukuha ng video ng sabay. Si Liora na first time kong nakitang naka-floral at nakangiti ng maluwag. Si Ramon na tahimik na nag-aabot ng juice sa mga bisita. At si Adrian sa hindi kalayuan, hindi sentro, hindi hari, kundi ama. Nang oras na ng maliit na candle, hinawakan ni Adrian ang isang kahon at lumapit sa akin. Hindi regalo para suyuin ka, sabi niya agad, parang kilala na niya ang defense ko. Ay sayang, sagot ko. Napangiti siya. Inabot niya ang kahon. Loob nito ang fountain pen na regalo ko sana sa birthday niya noon, iyong naibalik pala sa storage niya at matagal nang hindi ko nakita. Kasama ang isang note. You gave me this when I still knew how to read what mattered. I'm learning again. If you ever want to write a new chapter with me, I'll be here. If not, I'll still be Elio's father the right way. Hindi ko siya sinagot agad. Tiningnan ko muna ang pen, ang gasgas sa gilid, ang bigat sa kamay ko. Hindi lahat ng ending kailangang may halik para maging totoo. Minsan ang pinaka-convincing na ending ay iyong may bukas na pinto pero hindi pinipilit ang pagpasok. Kaya ang ginawa ko, inilagay ko ang pen sa bulsa ng dress ko at tiningnan siya ng diretsyo. One day at a time, sabi ko. Tumango siya. One day at a time. Walang violin, walang applause. Pero may liwanag sa mata niyang hindi ko nakita noon sa ballroom kahit napapalibutan siya ng ginto. Ito yung liwanag ng lalaking natutong hindi sapat ang mahal kita kung wala kang gulugod. Ngayon, kapag umuulan at naririnig ko si Elio na tumatawa sa bintana, naaalala ko ang lahat, ang teatro, ang cropped photo, ang malamig na invitation, ang DNA envelope, ang ballroom na puno ng kasinungalingan, at ang gabing umuwi akong may luha at hindi pa rin talo. Hindi pala lahat ng pamilyang nakukuha sa kasal ay pamilya sa puso. Hindi rin lahat ng nawawala ay dapat habulin. Pero may isang bagay akong sigurado. Kapag pinili mong protektahan ang anak mo kahit buong mundo ang kalaban, may mga katotohanang kusa ring bumabangon para tumabi sa'yo. At kapag nangyari iyon, hindi na mahalaga kung gaano kayaman ang mga nagsinungaling. Ang mahalaga, may isang batang lalaki sa mundong alam niyang hindi siya ipinagpalit sa hiya, sa pera o sa apelyido. At para sa akin, iyon ang pinakamalakas na uri ng pag-ibig, hindi iyong maingay sa entablado, kundi iyong matapang manatili sa tama kahit wasak ka na. At handang magsimula ulit hindi bilang biktima, kundi bilang ina na marunong nang pumili kung sino lang ang pwedeng tumabi sa liwanag ng anak niya.